Nagsisimula ang kwento sa isang mundong binago ng pagdating ng awakening. Sa isang mapanglaw na nagyelong lupain, nagtipon ang mga makapangyarihang individual. Ang kanilang focus ay ang Death Den, isang top-tier rank dungeon, tahanan ng isang sinaunang nilalang. Ang dungeon na ito, ang unang lumitaw sa planetang Azure, ay nanatiling hindi nasakop sa loob ng mga dekada. Ang pasukan nito ay puno ng mga kalansay ng hindi mabilang na mga master na hindi na nakabalik. Pero iba ang araw na ito. Isang mandirigma na nagngangalang Suming ang humamon sa Death Den ng mag-isa. Pagkatapos ng isang matinding labanan, lumabas siyang matagumpay, matapos mapatay ang god-tier na halimaw ng dungeon. Ngunit sa labasan, pagod na pagod, hindi papuri ang sumalubong sa kanya. Sa halip, tinambangan siya ng mga lalaking dati niyang mga kaalyado. Pinalibutan nila siya na may masamang hangarin. Isang nanunuya ang nagsabi kay Suming na tumigil na sa paglaban at ibigay ang divine artifact na kakakakuha lang niya. Idineklara naman ng isa na selyado na ang kanyang kapalaran, sarkastikong tinawag siyang bayani ng sangkatauhan at nangako ng mabilis na kamatayan kung susuko siya. Si Suming, na ang katawan ay kumikislap sa enerhiya, ay naintindihan ang kanilang plano. Napagtanto niyang hinintay nila siyang matapos ang dungeon para nakawin ang makapangyarihang artifact. Tinanong niya kung ito ba ang kanilang plano mula pa sa simula. Mula sa mga traidor, isang lalaking blonde ang buhok na nagngangalang Zhang Tang ang humakbang pasulong, hinugot ang kanyang espada, na kumikislap ng asul na kidlat. Opisyal niyang hinarap ang kanyang dating kaibigan, hinihingi ang divine artifact, at umapela sa kanilang dating pagkakaibigan sa pamamagitan ng pag-aalok na iligtas ang buhay ni Suming kapalit nito. Nakangisi, ipinagmalaki ni Zhang Tang na wawasakin na lang niya ang kaunting kapangyarihan na natitira kay Suming. Hawak ang sariling nagliliyab na pulang espada, pinagsisihan ni Suming ang kanyang pagkabulag. Trinato niya ang mga lalaking ito na parang mga kapatid mula pagkabata, lumalaban kasama sila sa loob ng maraming taon, na hindi man lang pinaghihinalaan ang kanilang makamandag na ugali. Puno ng pait ng pagtataksil, nagpasya siyang hindi basta-basta magpapatalo. Itinaas niya ang kanyang sandata, nagpakawala ng isang malakas na pagsabog ng pula at lilang enerhiya mula sa divine artifact, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Nakatayong may pagsuway, hinamon ni Suming ang kanyang mga dating kasama, sinasabing kung gusto nila ang Ring of Tao Defiance, kailangan nilang subukang kunin ito, ngunit nag-alinlangan siyang may sapat na lakas ang sinuman sa kanila. Ang napakalakas na enerhiya ay nagpatulala sa kanyang mga dating kaalyado. Isa sa mga tauhan ni Zhang Tang ay nainip, hinimok ang grupo na patayin na agad si Suming. Nagpayo si Zhang Meng ng pagpipigil, nagbabala laban sa pagiging padalos-dalos habang hawak ni Suming ang artifact. Habang nagpapatuloy ang tensyon, isang bagong figura ang bumaba mula sa langit, tinatawag ang pangalan ni Suming. Tumingala siya sa gulat habang isang babaeng may kulay rosas na buhok na nagngangalang Xiao Man ang lumipad patungo sa kanya. Niyakap niya ito ng mahigpit, ipinaliwanag na narinig niyang may nagbabalak laban sa kanya at dumating siya dahil nag-aalala siya. Pinakalma siya ni Suming, sinabing ayos lang ang lahat at hindi kalaban ang kanilang mga kaaway. Ngunit nagtaka siya kung paano siya natunton ng ganoon katumpak ng kanyang mga kaaway. Habang iniisip niya ito, umisi si Zhang Tang na tila may alam. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Suming ng matinding sakit sa kanyang likuran. Sinaksak siya ni Xiao Man, ibinubulong na siya ang nagbunyag ng kanyang kinaroroonan. Gulat, tinitigan siya ni Suming habang isang pulang magic circle ang kumikinang sa kanyang kamay kung saan niya hawak ang punyal. Hindi niya maintindihan kung bakit siya, sa lahat ng tao, ang gagawa nito. Sa kabilang panig ng labanan, sumigaw si Zhang Tang sa tagumpay, idineklara na nasa lugar na ang huling catalyst. Pagkatapos ay iniutos niya ang pag-activate ng isang imprisonment formation. Agad-agad, isang malaking pulang sigil ang lumitaw sa langit sa itaas ni Suming na ikinulong siya. Mula sa sugat, sumambulat ang kumikinang na pulang mga kadena, pumulupot sa kanyang katawan at pinipigilan ang kanyang enerhiya. Nakilala niya ang curse mark na pag-aari ni Ren Xiaoman at napagtanto na matagal na pala nitong pinaplano ang kanyang pagtataksil. Lumapit si Zhang Tang at tumabi kay Xiaoman, inakbayan ito. Nanunuyan niyang ipinaliwanag na ang imprisonment formation ay espesyal na inihanda para sa kanya at pipigilan siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Malupit na idinagdag ni Xiao Man na si Zhang Tang lang talaga ang kasama niya. Malamig niyang ipinaalam kay Suming na ang tanging layunin niya ay maging isang kasangkapan dahil sa kanyang pambihirang 9-star talent. Kailangan nila siya para makuha ang divine artifact para sa kanila. Wasak at pinagtaksilan, napaluhod si Suming, sumisigaw sa galit at paghati. Dahil nakagapos at walang kapangyarihan si Suming, inutusan ni Zhang Tang ang kanyang mga tauhan na patayin siya at kunin ang artifact. Sumugod sila, kumikinang ang mga sandata, handa ng umatake. Ngunit nang malapit na sila sa kanya, biglang sumabog ang lupa. Isang malaking kamay na kalansay ang sumulpot, sinundan ng isang alon ng mga mandirigmang kalansay na humarang sa mga umatake, pinoprotektahan si Suming. Napatingin si Suming sa gulat, nagtataka kung sino ang dumating para tulungan siya. Ang tagapagligtas ay isang babaeng may mapusyaw na lilang buhok at nakasuot ng balabal na may takip sa ulo. Nakilala siya ni Suming bilang si Jiao, isang necromancer.
Lumapag siya sa pagitan ni Suming at ng kanyang mga kaaway, hawak ang isang makapangyarihang tungkod. Hinimok niya siyang huwag sumuko, determinadong pigilan ang mga kontrabida na makuha ang artifact. Inismira ni Zhang Tang ang kanyang pagdating, itinuring siyang isa pang taong dumating para mamatay. Ipinagmalaki niya na sa dose-dose ng mga master sa kanyang panig, kahit ang dakilang emperador ay hindi na maililigtas si Suming ngayon. Nagkasagupaan ang kanyang mga tauhan at ang mga undead na ipinatawag ni Jiao. Nagalit si Zhang Tang, direktang sumugod kay Jiao, idineklara na mamamatay ang sinumang hahadlang sa kanyang daan. Habang nakikipaglaban si Jiao, binalaan siya ng isa sa mga tauhan ni Zhang Tang na bantayan ang kanyang tagiliran, ngunit isa lamang itong pain. Ang babala ay isang diversion, at lumingon siya sa gulat nang lumapit si Zhang Tang. Iwinasiwas niya ang kanyang sandatang nababalot ng kidlat sa kanya, sinasabi sa kanyang kaklase na huwag isisi sa kanya ang kanyang mga gagawin. Si Suming, na nakakulong pa rin, ay walang magawa kundi manood sa takot at isigaw ang kanyang pangalan habang tumama ang atake. Dahil hindi na makagalaw si Jiao, nakita ni Zhang Tang ang kanyang pagkakataon. Sinabi niya kay Suming na mali ang kanyang pag-aalala para sa iba at ngayon ay siya na ang mamamatay. Pagkatapos ay ibinaon niya ang kanyang kumikinang na asul na talim sa dibdib ni Suming. Lumapit, nag-alok si Zhang Tang ng huling malupit na pagpipilian, ibigay ang artifact, at baka iligtas pa niya ang kanyang kaawa-awang buhay. Ngunit may isang huling gawa ng pagsuway si Suming. Hawak ang mga mahiwagang kadena, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig, tiningnan niya ang kanyang mga taksil ng may purong puot. Tinawag niya silang mga tunay na halimaw habang isang nakakatakot na pula at itim na enerhiya ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Sa isang huling desperadong hakbang, pinakawalan ni Suming ang isang self-destructive ability, God Tier Technique, Annihilation Burst. Isang malaking pagsabog ang sumabog mula sa kanyang katawan, na nagpilit kina Zhang Tang at Ren Xiaoman na umatras sa pagkaalarma. Pagkatapos nito, naging tahimik ang larangan ng digmaan. Si Suming, na malubhang nasugatan, ay inabot ang kanyang kamay, ibinubulong ang pangalan ni Jiao. Gumapang siya sa tabi nito, kinakalong ang kanyang sugatang katawan, puno ng pagsisisi. Tinatanong kung bakit siya dumating para sa kanya gayong maraming beses na siyang nabigo. Si Jiao, na may bahagyang payapang ngiti, ay inabot ang kanyang mukha, sinasabing kung ito na ang kanilang katapusan, dapat silang mamatay ng magkasama. Habang nauubos ang kanyang buhay, nakahanap si Suming ng huling lakas. Lumitaw ang kanyang espada at bumaon sa lupa sa harap niya, isang deklarasyon laban sa kanyang mga kaaway. Hawak ng mahigpit ang katawan ni Jiao, si Suming, ang Godslayer, ay nanumpa ng isang taimtim na panata. Ipinahayag niya na kung siya'y muling isisilang, hahanapin niya sina Ren Xiaoman at Zhang Tang at pagpupunit-punitin sila. Pinanood siya ng kanyang mga taksil mula sa malayo. Nalito, pagkatapos ay isang hitsura ng gulat na pagkatanto ang lumitaw sa mukha ni Zhang Tang. Naintindihan niya ang desperadong plano ni Suming. Dadalhin niya ang divine artifact sa kanyang kamatayan, hihilahin ito sa kailaliman ng Death Den para hindi na nila ito makuha kailanman. Matapos gawin ang kanyang huling panata, sinabi ni Suming sa kanila na kung gusto nila ang divine artifact, kailangan nilang puntahan at kunin ito. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa bangin, yakap si Jiao, at nahulog sa magulong enerhiya sa ibaba. Sa kanyang kamay, ang Ring of Tao Defiance ay kuminang ng napakatingkad, isang nakakasilaw na gintong liwanag. Ang mundo ay natunaw sa kapusyan. Nanghina ang kamay ni Suming na parabang tuluyan nang nawala ang kanyang buhay, ngunit pagkatapos ay bumalik ang kanyang kamalayan. Natagpuan niya ang kanyang sarili hindi sa isang bangin, kundi nakatingala sa isang malinaw na asul na langit at isang pamilyar na gusali ng paaralan, litong-lito. Lalong lumalim ang kanyang pagkalito nang makarinig siya ng isang boses sa mikropono. Isang tagapagbalita ang nag-aanunsyo ng mga resulta ng ika-127 Awakening Ceremony sa Xuanjing First Academy. Isang estudyanteng nagngangalang Wang Qiang ang matagumpay na nagising, ngunit ang kanyang bagong klase ay Enchanter, isang non-combat lifestyle class. Si Suming, ngayon ay isang batang estudyante, ay nakatayo sa gitna ng isang pulutong ng mga teenager. Narinig niya ang iba na nagkokomento na tila malas ang paaralan ngayong taon. Ang mga salitang awakening ceremony ay tumatak sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niya nang may lubos na pagkabigla na naglakbay siya pabalik sa panahon. Siya ay 18 taong gulang na muli sa araw ng kanyang sariling awakening ceremony. Habang nakatayo si Suming sa gitna ng mga estudyante, bumalik ang kanyang mga alaala sa araw na ito nang may perpektong kalinawan. Nakilala niya si Wang Qiang na naalala niyang tinatawag na taba. Naalala niya na si Wang Qiang ay naging isang enchanter din sa kanyang nakaraang buhay, na nagpapatunay na hindi ito isang panaginip. Para lalo pang subukan ang kanyang memorya, inisip niya ang mga susunod na estudyante sa pila. Naalala niya na si Li Songyang ay magiging isang 2-star warrior. Mabibigo ang awakening ni Chen Yu, at si Song Li ay magiging isang battle mage. Ang mga pangyayari ay naganap ng eksakto tulad ng kanyang naalala. Ipinagdiwang ni Li Songyang ang kanyang matagumpay na awakening bilang isang warrior. Sinundan siya ni Chen Yu, na umiyak sa pagkadismaya matapos mabigo ang kanyang awakening, at pagkatapos ay si Song Li, na naging isang battle mage.
Sa bawat pangyayaring tumutugma sa kanyang alaala, nabura ang anumang pagdududa ni Suming. Isang may kumpiyansang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha, habang lubos niyang tinanggap na siya ay tunay na muling isinilang. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon sa matinding galit habang ang masakit na alaala ng kanyang pagtataksil ni Zhang Tang at Ren Xiaoman ay sumagi sa kanyang isipan. Naramdaman niyang ang pangalawang pagkakataong ito ay isang regalo mula sa langit, na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang muling isulat ang kanyang nakaraan at ipaghiganti ang kanyang mga pagsisisi. Ang kanyang pag-iisip ay naantala ng isang singhap mula sa karamihan. Sa entablado, isang mas batang bersyon ni Zhang Tang ang nagigising, napapalibutan ng isang hindi kapani-paniwalang lilang aura. Masiglang idineklara ng tagapagbalita na si Zhang Tang ay nagising sa isang pambihirang hidden combat class, Demon Puppet Warrior, na may makapangyarihang 8-star innate attribute. Nag-ingay sa tuwa ang mga estudyante, nagkokomento na ang ganoong kalakas na awakening ay inaasahan mula sa batang amo ng prestihiyosong pamilyang Zhang. Nang marinig ito, tinitigan lamang ni Suming ang kanyang magiging kaaway ng may malamig at nag-aalab na puot. Habang ipinagdiriwang ng tagapagbalita ang bagong henyo ng paaralan, naramdaman ni Suming ang isang tapik sa kanyang balikat. Lumingon siya at nabigla nang makita ang isang bata at malusob na si Jiao na nakauniporme ng paaralan. Sinabi niya sa kanya na hinahanap niya ito. Nang makita ang kanyang tulalang ekspresyon, tinanong niya kung may problema. Nabagbag, mabilis niyang inayos ang sarili at sinabing gusto lang niyang batiin siya ng maaga. Nalito si Jiao na nagtanong kung para saan siya binabati. Ang imahe niya na namamatay sa kanyang mga braso ay sumagi sa kanyang mga mata. Isang tunay at banayad na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya na wala lang iyon at maintindihan din niya sa lalong madaling panahon. Puno ng taos pusong ginhawa, idinagdag niya na napakabuti na makita siyang muli. Sakto pagkatapos niyang magsalita, tinawag ng tagapagbalita ang susunod na estudyante, si Jiao. Nagulat, pumunta siya sa entablado. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Celestial Stele, isang malaking sinaunang artifact na kumikislap ng asul na enerhiya. Nang dumampi ang kanyang mga daliri dito, isang malakas na bugso ng kapangyarihan ang sumabog mula sa bato na bumalot sa kanya. Ang boses ng tagapagbalita, puno ng gulat, ay idineklara na si Jiao ay nagising sa isang hidden combat class, Necromancer, na may makapangyarihang 7-star attribute. Ang ibang mga estudyante ay natulala, nagbubulungan sa hindi paniniwala. Pinanood ni Suming ng may kalmado at may alam ng ngiti, iniisip na lahat ay nangyayari ng eksakto tulad ng kanyang hinulaan, at ngayon ay siya na ang susunod. Tinawag ng tagapagbalita si Suming. Habang naglalakad siya patungo sa entablado, binati siya ni Jiao ng swerte. Ang ibang mga estudyante ay hindi gaanong optimistiko, nagbubulungan na imposible para sa isang pangatlong hidden class na lumitaw, lalo na para sa isang ulilang tulad ni Suming. Pagkatapos ay lumipat ang eksena para magbigay ng konteksto. Ito ang planetang Azure sa loob ng Dragon Nation, isang mundong pinamumunuan ng mga makapangyarihang awaken. Ilang dekada na ang nakalipas, nangyari ang pagdating ng awakening. Simula noon, bawat tao, pagsapit ng 18, ay lumalahok sa isang seremonya upang maging isa sa mga awaken. Ang mga individual na ito ay lubos na nagbago sa mundo, nagtataglay ng kapangyarihang baluktutin ang realidad at magkamit ng malaking yaman. Gayunpaman, may kapalit ang kapangyarihang ito. Ang mga awakened ay dapat palaging harapin ang walang katapusang mga hamon, kinakaharap ang mga mababangis na hayop at ginalugad ang mga nakakatakot na dungsyon na puno ng halimaw. Habang naglalakad siya patungo sa Celestial Stele, nagnilay-nilay si Suming sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya na bilang isang ulila, umasa siya sa mga stipend at scholarship. Sa araw ng kanyang unang awakening ceremony, binyayaan siya ng langit. Isang kahangahangang kababalaghan ang bumaba, at nagising siya sa isang napakabihirang 9-star innate attribute kasama ang isang maalamat na klase na kilala bilang ang God Slayer. Ngayon sa entablado sa kanyang pangalawang buhay, determinado siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa awakening artifact, nanunumpa ng ayon ay ipakikita niya sa lahat na dapat siyang tingnan sa isang bagong pananaw. Habang ginagawa niya ito, isang malakas na bugso ng lila at rosas na enerhiya ang sumabog, na lumilikha ng isang kahangahangang kababalaghan sa kalangitan. Tinitigan ng tagapagbalita ng hindi makapaniwala, nagtataka kung ang hindi kapani-paniwalang bugso na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagsilang ng isang henyo na may 9-star attribute o mas mataas pa. Si Jiao at ang iba pang mga estudyante ay parehong natulala. Inabot ni Suming ang kanyang kamay, handang maramdaman ang pamilyar na bugso ng mga rune mula sa kanyang orihinal na awakening, ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang nangyari. Isang kumikinang na asul na sigil ang lumitaw sa kanyang dibdib, at mula rito, ang divine artifact na kasama niyang namatay, ang Ring of Tao Defiance, ay lumitaw. Lubos siyang nabigla, napagtanto na ang singsing ay kahit paano'y naglakbay pabalik sa panahon kasama niya. Bago niya ito maisip, isa pang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan, at isang holographic screen ang lumitaw. Isang system notification ang nagdeklara na ang Ultimate God Slayer class system ay matagumpay na kumakabit sa kanya.
Pagkatapos ay inihayag nito na ang sistema ay nagtalaga sa kanya ng isang bagong klase at ang kanyang awakening ay matagumpay. Ngunit sa halip na ang kanyang dating klase, ipinagkaloob sa kanya ang isang bagay na higit na mas dakila, isang mythic class na tinatawag na Sword God. Tanging pagkamangha ang maipapakita ni Suming, kinukwestiyon ang pagkakaroon ng isang mythic class at ang bagong makapangyarihang titulo na kakakakuha lang niya. Ang napakalakas na pulang enerhiya mula sa awakening ni Suming ay nagpatahimik sa lahat. Ang tagapagbalita, gulat, ay nagtaka kung anong uri ng klase ang makakalikha ng ganoong kababalaghan. Sa karamihan, nagdebate ang mga estudyante kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Isang nag-alala na kung ito ay isang non-combat class, mapapahamak si Suming. Ipinagsawalang bahala ito ni Zhang Tang, sinasabing sa ganoong kalakas na pangitain, hindi ito maaaring isang lifestyle class. Ngunit, habang nanonood siya, tumulo ang pawis sa kanyang mukha dahil sa napakatinding presyon ng enerhiya ni Suming, sobrang tindi na hindi siya makadalaw. Kalmadong nakatayo si Suming sa gitna ng bagyo ng enerhiya, pinuproseso ang impormasyon mula sa gintong panel sa harap niya. Kinumpirma niya na ang kanyang awakened class ay ang Sword God, iba sa God Slayer ng kanyang nakaraang buhay. Hinawakan niya ang system interface na kumumpleto ng isang identification scan na nagkukumpirma ng kanyang pagkakakilanlan bilang si Suming. Pagkatapos ay ipinakita nito ang kanyang bagong status. Ang kanyang klase ay ang Sword God at nagtataglay siya ng isang ginintuang talento na tinatawag na Universal Ascension na nagbibigay sa kanya ng kakayahang iangat o i-evolve ang anumang bagay. Natulala si Suming. Napagtanto niya na ang isang ginintuang talento ay isang ranggo na mas mataas kaysa sa maalamat na 9-star class na nagising sa kanya dati. Isang may kumpiyansang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang naintindihan niyang ang kanyang bagong kapangyarihan ay dapat higit na malampasan ang God Slayer class. Sabik na makita ang kanyang mga bagong kakayahan, binuksan niya ang skill interface. Ang kanyang pananabik ay naging pagkabigla. Ang skill screen ay nagpakita ng 0 progress at isang mensahe. Walang mga kakayahan na nagising. Nagalit si Suming. Hinawakan niya ang holographic panel, sumisigaw sa kanyang isipan kung paanong ang isang golden rank na talento ay posibleng dumating ng walang kahit isang skill. Habang abala si Suming, naging hindi mapakali ang karamihan, nalilito sa pagkaantala. Sa wakas, sumigaw ang tagapagbalita, nagtatanong kung tapos na ba ang kanyang awakening. Tinitigan ni Suming ang skill-less interface sa galit. Hindi siya makapaniwala na matapos magising sa isang umano'y God tier class, wala siyang kakayahan. Nagtaka siya kung pinaglalaruan ba siya ng sistema. Bigla, nagpakita ang panel ng isang bagong mensahe na nagsasabing natanggap nito ang kanyang feedback at ipagpapatuloy ang paggabay. Isang bagong prompt ang nagturo ng kanyang atensyon sa Ring of Tao Defiance na lumulutang sa harap niya. Nalito, tiningnan niya ang singsing habang nagsisimula itong kumislap. Pagkatapos ay inihayag ng sistema na matagumpay nitong nakilala ang Divine Artifact. Sa sandaling makilala ang singsing, kuminang ng maliwanag ang system panel at isang malaking haligi ng gintong liwanag ang sumabog mula sa posisyon ni Suming, tumagos sa kalangitan. Ang malakas na shockwave ay sumabog palabas na nagpilit sa tagapagbalita na siya ring punong guro ng akademya na maghanda. Sa itaas ng Celestial Stele, isang malaki, kumikinang, at maraming kulay na bituin ang lumitaw na may numerong 1-0 sa gitna. Nanlaki ang mga mata ng punong guro. Nautal siya sa hindi paniniwala, kinikilala ang simbolo para sa isang 1-0 star innate attribute. Dumagundong ang kanyang boses sa mikropono, inaanunsyo na si Suming ay nagising sa isang 1-0 star hidden class, Swordmaster. Sumabog sa gulo ang karamihan, sumisigaw tungkol sa napakahusay na talento ng isang 1-0 star attribute, isang antas na nakalaan para sa mga nangunguna sa bansa. Tinitigan ni Zhang Tang ng tulala habang ang isa pang estudyante ay nagsabi na akala niya ay baliw na ang 8-star awakening ni Zhang Tang, ngunit si Suming ay nagpakita lang ng isang maxed out na 1-0 star attribute. Ang punong guro na nagliliwanag sa tuwa ay idineklara na ito ay isang magandang taon para sa akademya. Hindi lang sila may maraming nakatagong class, kundi ngayon ay isang pinili ng langit na may 1-0 star attribute. Inamin niya na kahit hindi top tier ang Swordmaster class, dahil sa 1-0 star innate talent, walang hangganan ang potensyal ni Suming sa hinaharap. Bilang gantimpala, inanunsyo ng principal na personal niyang bibigyan si Suming ng kumpletong set ng mga gamit na pantulong sa cultivation. Gayunpaman, hindi lahat ay positibo ang pananaw. Kumalat ang mga bulungan ng pagkadismaya. Tinawag itong sayang na talento ng ilang estudyante, ipinapaliwanag na ang Swordmaster ay isang pinakamababang uri ng class. Ipinaliwanag pa nila na ito ay isang pangkaraniwang Jack of all trades class, pilit na nagsasanay sa parehong range at close combat, hinahati ang focus sa pagitan ng physical at magical na atake, kaya ito ay isang textbook na mahinang class. Pinagtawanan ng ibang mga estudyante ang kanyang kamalasan, kinukutya ang nakakadismayang resulta ng isang 1-0 star talent na ipinares sa ganoong kahinang class. Sinubukan siyang ipagtanggol ng ilan na nagsasabing sa sapat na pagsisikap, ang isang Swordmaster ay maaaring maging isang maasahang damage dealer.
At sa talento ni Xuming, tiyak na magagawa niya ito, ngunit pinatahimik sila ng mga mapangutya, na nangangatwirang doble ang kailangang pagsisikap ng class para sa parehong resulta at maswerte na siya kung makakalagpas sa isang beginner dungeon. Sa entablado, narinig ni Xuming ang kanilang mga mapanlibak na salita. Bahagya niyang inilingon ang kanyang ulo, natatakpan ng anino ang kanyang mga mata, iniisip kung paano nila itinuturing na walang kwenta ang kanyang Sword Master class. Habang patuloy na nagbubulungan ang mga tao, tumakbo si Jiao palapit kay Xuming. May maningning na ngiti, binati niya ito. Sinuklian ni Xuming ang pagbati. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Jiao na huwag pansinin ang kalokohan ng iba dahil ang pagising ng isang isa 0-star talent ay kahanga-hanga. Inamin niya na maaaring mahina ang Sword Master class sa simula, ngunit sigurado siyang sa talento nito, hindi ito magiging problema. Binigyan siya ni Xuming ng isang mainit na ngiti at pinasalamatan siya. Tinitiyak sa kanya na hindi niya pinapansin ang kanilang mga komento. Pagkatapos ay misteryoso niyang idinagdag na ang kanilang pagmamaliit ay eksakto ang gusto niya na ikinalito ni Jiao. Naantala ang kanilang pag-uusap ng tawagin ng announcer ang susunod na estudyante. Naghiyawan ang mga tao ng si Ren Xiaoman, ang pinakasikat na babae sa paaralan, ay humakbang pasulong. Nakita si Zhang Tang na pinapalakas ang kanyang loob. Nagkomento si Jiao sa kanyang kasikatan, ngunit nanatiling tahimik si Xuming. Sa halip na manood, tumalikod si Xuming at nagsimulang maglakad palayo. Sumigaw si Jiao, nalilito, ipinapaalala sa kanya na hindi pa tapos ang seremonya. Malamig na sumagot si Xuming nang hindi lumilingon na hindi siya interesado. Habang siya ay naglalakad palayo, bumuhos sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng kanyang nakaraang buhay. Naalala niya kung paano siya ginamit ni Ren Xiaoman para lamang ipagkanulo at patayin siya ng walang pag-aalinlangan. Naalala niya ang sumpang binitawan niya noong siya'y namamatay at pinatibay ang kanyang determinasyon para sa paghihiganti sa bagong buhay na ito. Kalaunan, naglakad si Xuming sa syudad, napansin na ang mundo ay tila hindi nagbago mula sa kanyang mga alaala. Gayunpaman, alam niyang may ilang bagay na naiba. Bukod sa kanyang bagong class, tiningnan niya ang kanyang system at natuklasan ang isang skill na tinatawag na Total Concealment. Ang legendary skill na ito ay nagpapahintulot sa kanya na itago o baguhin ang impormasyon tungkol sa kanyang kagamitan, class, at iba pang mga skill. Nakilala niya ito bilang isa sa 4 na skill na dinala niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang pagkakatantong ito ay nag-trigger ng isa pang alaala, ang kumikinang na Ring of Tao Defiance. Napatingin siya sa kanyang mga kamay sa gulat, sa wakas ay nauunawaan na ang Divine Artifact ay tunay na sumunod sa kanya pabalik sa panahon. Habang pinag-iisipan ni Xuming ang singsing, muling umilaw ang system panel. Inanunsyo nito na nilo-load ang Divine Artifact. Habang ini-integrate ang singsing, isang bagong mensahe ang lumitaw. Namana ni Xuming ang isang bahagi ng mga skill mula sa kanyang lumang God Slayer class. Napatingin siya sa gulat, kinukwestiyon kung paano posible na makakuha ng mga skill mula sa class ng kanyang nakaraang buhay gayong ang bago niyang class ay ang Sword God. Isang detalyadong status screen ang lumitaw na nagpapakita ng kanyang pangalan, si Xuming, level 1, na may balancing base stats. Kinumpirma na ang kanyang class ay ang Mythic World Unique Sword God, at ang kanyang talent ay Universal Ascension. Nakalista na ngayon sa skill section ang 4 na kakayahan, God Slayer's Blade, Total Concealment, Shadow Step, at Insightful Eye. Gamit ang bagong impormasyong ito, nagsimulang bumuo ng plano si Xuming. Naisip niya ang isang lumang kasabihan, inosente ang isang tao, ngunit ang pagdadala ng kayamanan ay ginagawa siyang target. Upang maiwasang magamit ng iba, at dahil hindi pa siya sapat na malakas, alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Bagamat imposibleng itago ang kanyang isa 0-star talent, nagpasya siyang dapat niyang itago ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang tunay na mythic class, ang Sword God. Nanumpa siyang sasamantalahin ang pangalawang pagkakataong ito, at hindi na ulitin ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Alam niya mula sa nakaraang karanasan na ang Beginner Dungeon Challenge ay darating sa ikalawang araw pagkatapos ng Awakening Ceremony. Dahil sa kanyang kaalaman at mga kasanayan, kumpiyansa si Xuming na hindi magiging hamon ang Beginner Dungeon. Ang kanyang layunin ay mag-level up ng mas mabilis kaysa sa iba at makakuha ng mas magandang gamit. Para magawa iyon, nagpasya siyang hamunin ang pinakamahirap na boss ng dungeon mula pa sa simula. Ngunit una, kailangan niya ng isang desenteng sandata. Samantala, sa isang marangyang silid sa isang mataas na skyscraper na nagngangalang Palace, isang ibang eksena ang naganap. Magkasama sina Zhang Tang at Ren Xiaoman. Tinukso ni Ren Xiaoman si Zhang Tang dahil sa pagdala sa kanya sa ganoong lugar pagkatapos mismo ng seremonya. Si Zhang Tang, nairita, ay sinabihan siyang huwag banggitin ang seremonya, nagrereklamo na ninakaw ni Xuming ang kanyang sandali. Gayunpaman, si Ren Xiaoman ay nagpaplano na. Sinabi niya sa kanya na huwag magalit, ipinapaliwanag na kahit isang Sword Master lang si Xuming, napakataas ng kanyang awakening attribute. Tiniyak niya sa kanya na si Xuming ay magkakaroon ng malaking halaga para magamit nila sa hinaharap. Naintriga, tinanong ni Zhang Tang kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti ng tuso si Ren Xiaoman at ipinakita sa kanya ang isang bagay sa kanyang telepono.
Habang tinitingnan ito ni Zhang Tang, nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagkainis patungo sa pagkagulat. Ipinaliwanag ni Ren Xiaoman ang kanyang plano na may malamig at mapanuring tingin. Kumpiyansa siya na kung maglalagay siya ng kaunting pain para kay Suming, kakagatin niya ito. Pagkatapos, tulad ng dati, magagamit nila siya para sa kanilang sariling mga layunin. Sinusundan ang kanyang plano, dumating si Chuming sa isang malaking skyscraper kung saan matatagpuan ang isang pamilihan ng mga sandata. Sumakay siya ng elevator paakyat sa 12th floor kung saan sinalubong siya ng isang empleyado sa Weapons Emporium. Habang naglalakad, napansin niyang puno ang lugar ng mga bagong gising na estudyante na naghahanda para sa Novice Dongjun Trial. Narinig niya ang ilan na nagrereklamo sa kanilang kakulangan sa pera, na pagtatantong kailangan nilang magpakahirap sa mga dungsyon para sa isang disenteng sandata. Nakuha ang atensyon ni Suming ng isang grupo ng mga tao na nagtitipon sa paligid ng isang partikular na display. Hinahangaan nila ang isang kumikinang na asul na espada na tinatawag na Tyrant's Frostblade, isang diamond rank na sandata na sinasabing ginawa ng isang high-level na Greatsword class player. Namangha ang mga tao sa kapangyarihan nito, na di umano'y kayang palamigin ang dugo ng isang halimaw, ngunit natakot din sila sa presyo nitong 1,000,000 advent coins. Habang ipinapahayag nila ang kanilang pagkamangha, napangisi si Suming sa sarili. Naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay na peke ang sandatang ito, at ang mga nagtitinda nito ay kalaunang arestuhin. Naantala ang kanyang pag-iisip ng isang boses. Lumingon siya para makita ang isang babaeng maayos ang pananamit na may maikling kulay abong buhok at may 2 bodyguard sa magkabilang gilid. Tinanong niya kung siya si Suming at siya naman ay nagtanong kung sino ito. Nagpakilala ang babae bilang si Jiang Lan, Vice Director ng Jiang'an Group at inabutan siya ng kanyang business card. Kinuha ni Suming ang card, sinasabing hindi niya yata ito kilala. Hindi pinansin ni Zheng Lan ang kanyang komento at, sapat na malakas para marinig ng iba, inanunsyo na sa ngalan ng Jiang'an Group, sasagutin niya ang lahat ng kanyang gastos para sa araw na yon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na umaasa siyang makakagawa ito ng pabor para sa kanya. Nang tanungin ni Suming kung anong uri ng pabor, inutusan niya ang isang bodyguard na ipakita sa kanya ang isang larawan. Ang larawan ay ng isang batang nakangiting babae na nakatago ang mga mata at napapalibutan ng mga puting bulaklak. Ipinaliwanag ni Zheng Lan na ang babae ay ang kanyang nakababatang kapatid, si Zheng Yunqing, na nag-aaral din sa kanyang paaralan at kagigising lang. Inihayag niya na naimbestigahan na niya ang kanyang paggising at alam niya ang kanyang 0-star talent. Nakatuwiran siya na sa kanyang kapangyarihan, hindi magiging hamon sa kanya ang Novice Dongjun. Ipinaalala niya sa kanya na ang mga bagong gising lang ang maaaring pumasok at pagkatapos ay ginawa ang kanyang pakiusap. Gusto niyang makipag-team up siya sa kanyang kapatid at protektahan ito para ligtas niyang makumpleto ang pagsubok. Pagkatapos ng isang sandali, tahasang tumanggi si Suming, sinabing hindi siya interesado. Habang naglalakad siya palayo, naiwan si Jiang Lan na gulat na gulat. Sinigawan niya ito, inaalok siya ng kahit anong sandata sa tindahan kung papayag siya, ngunit sinalubong ng katahimikan ang kanyang alok. Galit na galit, naisip niya sa sarili kung paanong ang isang walang perang estudyante na sinuwerte lang ay may karapatang tumanggi sa kanya. Habang naginit-ngit sa galit si Jiang Lan, huminto si Suming. May mahinahong ekspresyon, lumingon siya at nagsabing, ganoon ba? Pagkatapos ay itinuro niya ang pinakamahal na sandata sa tindahan at idineklara na kukunin niya ang Tyrant's Frostblade, ang peking espada na nagkakahalaga ng 1,000,000 advent coins. Nagalit si Jing Lan, naniniwalang sinasadya niyang kikilan siya. Inakusahan niya ito na pinapahirap ang mga bagay at kinuwestiyon kung talagang iniisip niya na ang isang tulad niya ay nagkakahalaga ng 1,000,000 coins. Simpleng ipinaalala sa kanya ni Suming na inalok siya nito na pumili ng kahit anong sandata. Sinabi niya dito na kung hindi nito handang tuparin ang usapan, kanselado na ang deal. May kumpiyansang ngiti, binigyan niya ito ng isang payo, sinasabing ipaalam sa kapatid nito na dapat itong maghanda ng buong pagsisikap, ipinapahiwatig na may mga bagay na hindi nabibili ng yaman. Nakakagulat, nawala ang galit ni Jiang Lan, napalitan ng isang naintrigang ngisi. Naging interesante si Suming sa kanya at inamin niya sa sarili na lumampas siya sa linya. Tumalikod siya at umalis kasama ang kanyang mga bodyguard. Natulala ang mga manonood, nagbubulungan kung paano pinaglaruan ng estudyanteng iyon ang mga makapangyarihang tao mula sa Jiang'an Group. Pagkaalis nila, nag-vibrate ang telepono ni Suming dahil sa isang papasok na mensahe. Tumingin siya at nakita na galing ito kay Ren Xiaoman. Eksakto ang mensahe sa kanyang naalala. Tinanong niya kung matagal na siyang may gusto sa kanya, sinabing nagbago na ang kanyang damdamin, at hiniling na makipagkita sa kanya sa rooftop ng academic building noong gabing iyon. Napansin ni Suming na may malamig na pagkasarkastiko na kahit hindi siya nagising bilang Godslayer, hindi nagbago ang mga mapanlinlang na taktika ni Ren Xiaoman. Naalala ang kanyang panunumpa para sa paghihiganti, sumagot siya ng isang simpleng mensahe, sumasang-ayon na makipagkita sa kanya. Nang maayos na yon, ibinaling ni Suming ang kanyang atensyon pabalik sa paghahanap ng sandata.
Lumapit siya sa isang shop assistant at nagtanong tungkol sa isang display ng mga bagay na parang tulis-tulis na bato na tinatawag na sword stones. Ipinaliwanag ng assistant na ito ay mga weapon stones na may pagkakataong magbigay ng isang silver rank na sandata, ngunit maingat siyang nagbabala na lahat ito ay nakabatay sa probabilidad, at karamihan sa mga bato ay naglalaman lamang ng pinakamababang uri ng sandata. Sa kanyang pagkagulat, sinabi sa kanya ni Suming na yon mismo ang gusto niya. Ipinaliwanag niya na sa halip na gumastos ng malaki sa isang silver na sandata na malapit ng maluma, mas magandang taya ang sumugal para makakuha ng isa mula sa isang murang bato. Gayunpaman, habang tinitignan niya ang mga bato, naisip niya na para sa kanya, hindi ito isang sugal. Ang totoo ay nakikita niya talaga ang data sa loob ng mga bato. Ito ay dahil sa isa pang skill na dinala niya mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Eye of Insight. Ipinaliwanag ng isang system panel na ang legendary skill na ito ay nagbibigay sa kanyang mga mata ng kapangyarihang makita ang tunay na katangian ng mga bagay. Gamit ang kakayahang ito, may kumpiyansa niyang kinuha ang isa sa mga bato. Alam niya na ang isang regular na silver na sandata ay nagkakahalaga ng daan-daan o libu-libong advent coins, ngunit sa paggamit ng kanyang skill para makahanap ng isa sa isang murang bato, ito ay isang napakalaking halaga para sa isang walang perang estudyanteng tulad niya. Habang nakaupo si Suming kasama ang weapon stone, nakuha ng kanyang mga kilos ang atensyon ng ilang ibang estudyante. Isa sa kanila, isang batang lalaking blonde ang buhok, ay nakilala siya bilang ang bata na kakatanggi lang sa makapangyarihang Jong-un Group. Lumapit ang lalaki at ang kanyang dalawang kaibigan kay Suming ng insulto. Ininsulto siya ng lalaking blonde dahil sa paghawak ng isang basurang weapon stone. Pinagtatawanan ang ideya na tatanggihan ni Suming ang isang libreng bagay mula sa isang malaking korporasyon para lang sumugal sa isang piraso ng basura. Tinawag nilang tanga si Suming. Si Suming gayunpaman ay hindi natinag. Nakilala niya ang blonde na bully bilang si Yang Ding, isang mayamang spoiled brat na naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay na nakakakuha ng kasiyahan sa pambubuli ng mga nakababatang estudyante. Dahil nakakainis ang sitwasyon, nagpa siya si Suming na paglaruan sila. Kalmado siyang lumingon kay Yang Ding at nag-alok ng pustahan, 5,000 advent coins na makakakuha siya ng silver rank na sandata mula sa batong hawak niya. Pagkatapos ng isang sandali ng nakabibinging katahimikan, humagalpak sa tawa si Yang Ding at ang kanyang mga kaibigan, iniisip na tanga si Suming. Ininsulto siya ni Yang Ding, sinasabing may 79.7% tsansa na basura ang bato, at hindi pa siya nakakakilala ng isang taong sabik na magtapon ng pera. Simpleng sumagot si Suming na malalaman din nila kung sino talaga ang nagsasayang ng pera. Agad na tinanggap ni Yang Ding ang pustahan, at nagtipon ang isang grupo ng mga manonood. Idineklara ni Suming na bubuksan niya ang bato doon mismo, binalaan ang bully na huwag umatras. Tumawa lang si Yang Ding, sinabihan siyang mag-alala sa 5,000 coins na malapit na niyang utangin. Habang nakatingin ang lahat, inactivate ni Suming ang kanyang Eye of Insight. Nagbago ang kanyang paningin, pinahintulutan siyang makita ang kumikinang na pulang espada na nakatago sa loob ng bato. May kumpiyansang sigaw, binasag niya ang bato. Isang maningning na pulang ilaw ang sumabog mula sa basag na bato, at isang makapangyarihang espada ang lumipad palabas. Si Yang Ding, ang kanyang mga kaibigan, at ang buong madla ay nakatitig lamang na hindi makapaniwala habang kalmadong sinasalo ni Suming ang sandata sa hawakan nito. Lumitaw ang isang system notification na nagpapakilala sa kanyang bagong sandata, isang Black Iron Crimson Edged Sword, isang low-grade silver na sandata na may espesyal na affix na tinatawag na Crimson Drinker, na nagpapahintulot ditong sumipsip ng dugo ng mga halimaw para pagalingin ang may hawak nito. Nakatayo sa gitna ng nakabibinging katahimikan, hawak ni Suming ang kanyang bagong espada, hinahangaan ito bilang isang magandang sandata. Pagkatapos ay naisip niya na may malamig at determinadong tingin na ang bagong espadang ito ay magiging perpekto para sa kanyang pakikipag-date kay Ren Xiaoman noong gabing iyon. Nakatayo sa nakabibinging katahimikan si Yang Ding at ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwala na nakakuha si Suming ng isang silver rank na sandata mula sa bato. Si Suming, hawak ang espada, ay kaswa na nagsabi na hindi ito masama, lalo na ang lifesteal ability nito, na sinabing aalisin nito ang kanyang pangangailangan para sa isang healer sa darating na Dongshun trial. Kinumpirma ng isang system panel na ang sandata ay isang silver rank black steel sword na may plus 0% lifesteal. Habang si Yang Ding ay nakatitig sa takot, itinutok ni Suming ang talim sa kanya, ipinapaalala sa bully na ang pustahan ay pustahan at ang 5,000 advent coins ay kanya na ngayon. Talunan, inilipat ni Yang Ding ang pera. Habang galit na umalis, sumigaw siya na hindi niya malilimutan ang kahiyang ito. Simpleng pinayuhan siya ni Suming na huwag gumawa ng ganoong pabayang pustahan sa hinaharap. Napatingin ang shop assistant sa pagkamangha, na pagtantong maraming taon na ang nakalipas mula nang may nakakuha ng tunay na sandata mula sa isa sa kanilang mga bato. Gamit ang kanyang panalo, bumalik si Su sa counter para sa isang kaluban, nagtatanong kung sapat na ang 5,000 coins. Kinumpirma ng natatarantang assistant na sapat ito.
Bumili siya ng isang gintong ornate silver rank na kaluban na nagbabawas ng pagkasira ng sandata ng 50%. Nasiyahan si Chuming, alam na malaki ang ibabawas nito sa pagkasira ng espada. Habang hawak niya ang kanyang espadang nakasukbit, lumitaw ang isang system notification na nagtatanong kung gusto niyang i-activate ang isang nakatagong function na tinatawag na weapon manifestation. Nagpasya siyang huwag muna, iniisip na hindi pa ito ang tamang oras. May ngisi, naisip niya kung paano pa niya kailangan kunin ang bagong sandatang ito at itaas ang rank nito. Kalaunan, habang naglalakad sa isang parke, pinag-isipan ni Chuming ang kanyang sitwasyon. Inamin niya na pagkatapos magising bilang Sword God, wala siyang kahit isang magagamit na class skill. Gayunpaman, ang kanyang class ay may kasamang napakalakas na primal talent, ang Universal Ascension. Ang natatanging talentong ito ay nagpapahintulot sa kanya na i-upgrade ang kalidad ng anumang item ng isang beses, na ginagawang tunay na karapat-dapat sa rank nito ang kanyang mythic class. Hawak ang kanyang espada, sinubukan niya ang kapangyarihang ito. Inanunsyo ng isang system notification na na-activate ang Universal Ascension. Naging matagumpay ang Ascension at nakuha ang epekto ng Crimson Drinker. Nagsimulang kuminang ang espada ng isang malakas na pulang aura. Isang huling notification ang nagpakita ng bagong status ng sandata, isang Crimson Black Steel Sword na may mataas na silver rank. Ang kakayahan nitong Crimson Drinker ay pinahusay para sipsipin ang dugo ng target sa pagdikit, at nagkaroon ito ng bagong skill, ang Bloodthirst, na nagbibigay ng pansamantalang +5 boost sa lahat ng stats sa loob ng 30 segundo pagkatapos pumatay ng halimaw. Nasiyahan si Suming sa upgrade. Nang kumpleto na ang mga paghahanda, inactivate niya ang nakatagong weapon manifestation, kumpiyansa na hindi magiging hamon ang beginner dungeon kinabukasan. Nang gabing yon, dumating si Suming sa rooftop ng academic building. Nakatayo siyang nakasilhawet laban sa futuristic na cityscape, hawak ang kanyang bagong espada. Naroon na si Ren Xiaoman. Lumingon siya na may mapang-akit ng ngiti at binati siya, pabirong pinapagalitan siya sa pagiging huli. Agad na naglaho ang kanyang ngiti. Walang imik, iwinasiwas ni Suming ang kanyang espada sa kanya. Sumigaw siya at halos naiwasan ang atake habang ang talim ay bumaon sa konkretong gilid kung saan siya naroon. Napatingin siya na hindi makapaniwala, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. May malamig at hindi natitinag na tingin, sinabi sa kanya ni Suming na naparito siya para maghiganti. Isang masakit na alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ang dumaan sa kanyang isipan, ang sandali ng kanyang kamatayan. Hawak ang nag-agaw buhay na si Jiao, habang si Ren Xiaoman ay nakatingin ng walang pagsisisi. Nalilito at galit si Ren Xiaoman. Hiningi niyang malaman kung ano ang sinasabi nito, ipinapaalala sa kanya na katatanggap lang niya ng kanyang pag-amin. Itinaas niya ang kanyang telepono, ipinapakita ang isang message history kung saan sinabi niya sa kanya na gusto niya ito at inaya siyang lumabas. Sumigaw siya sa pagkadismaya, itinuturo na siya ang may gustong makipag-date sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit sinusubukan niya ngayong saktan siya. Nakatayo lang doon si Suming, matigas at tahimik ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya ito na may malamig at mapanuring ngisi. Sinabi niya sa kanya na bagamat tama siya tungkol sa pag-amin na nangyari sa nakaraang buhay, lumipad ang kanyang isip pabalik, inaalala ang kanilang relasyon. Naalala niya ito bilang pinakasikat na babae sa paaralan habang siya ay isang malungkot na ulila lamang. Naalala niya ang araw pagkatapos ng unang awakening ceremony. Dismayado, nilapitan siya nito na may mabait na ngiti, nagtanong kung ayos lang siya. Mula noong araw na yon, naramdaman niyang may pagmamahal siya mula sa isang tao. Ito ang humantong sa kanyang pag-amin sa text message, kanilang mga romantikong date, at kanilang pagiging malapit, ngunit ang masayang nakaraan na iyon ay nawasak ng alaala ng isang litrato nila ni Zhang Tang na magkasama, isang simbolo ng kanyang sukdulang pagtataksil. Pabalik sa kasalukuyan, nagingit-ngit sa galit ang mukha ni Suming habang sumisigaw na lahat iyon ay kasinungalingan. Galit na galit siyang inakusahan nito, idineklara na alam niya ang lahat tungkol sa kanyang mga kaduda-dudang pakikipag-ugnayan kay Zhang Tang at na ginagamit lang siya nito. Lubos na nagulat si Ren Xiaoman, nauutal na sinasabing nagsasalita siya ng kalokohan at sinusubukang itanggi ang kanyang mga akusasyon. Ngunit si Xueming ay walang tigil. Sinabi niya ritong alam na alam nito kung nagsisinungaling ba siya o hindi at peke lang ang ipinapakita nitong magandang imahe. Pagkatapos ay yumuko siya, puno ng kamandag ang kanyang boses, at sinabi sa kanya na ang tunay niyang pagkatao ay isang mayabang at walang hiyang tao lamang. Dahil dito, tuluyang nawasak ang pagpipigil ni Ren Xiaoman. Napangiwi sa galit ang kanyang mukha habang itinigil na niya ang kanyang pag-arte. Sinigawan niya ito, tinatanong kung ano ang posibleng alam nito at tinawag siyang ulila. May kamandag niyang sinabi na kung hindi lang dahil sa talento nito, hindi man lang ito magkakaroon ng pagkakataong kausapin siya. Pagkatapos ay pinagbantaan niya ito, sumisigaw na hindi siya palalampasin ni Zhang Tang sa pag-insulto sa kanya. Sinalubong ni Suming ang kanyang mga banta ng isang mapangasar na ngiti. Hinamon niya ito, ngunit iminungkahi na dapat mas mag-alala ito kung paano makakaapekto ang munting gulo na ito sa kanyang maingat na binuong imaheng busila. Ang huling pang-aasar na ito ang nagtulak sa kanya sa sukdulan.
Nanggagalaiti sa galit, sinugod niya ang espadang iniwan ni Xuming sa semento at iwinasiwas ito sa kanya. Habang papalapit ang talim sa kanya, naisip ni Suming na ang kanyang mga kilos ay tulad din sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siya. Nang malapit nang tumama ang espada, lumabas ang mga hibla ng pulang enerhiya mula sa talim, pinahinto ito sa ere at lubos na ikinagulat ni Ren Xiaoman. Ipinaliwanag ni Suming na inaasahan na niya ito dahil alam niya ang hilig nitong manaksak sa likod. Isang system notification ang kumumpirma sa pag-activate ng Crimson Drinker ability ng kanyang armas. Ang mga pulang hibla ng enerhiya ay bumulwak mula sa talim at pumulupot kay Ren Xiaoman. Inihayag ni Suming ang kanyang patibong. Sa sandaling tinarget niya ito gamit ang kakayahan ng kanyang armas, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Tumama ang hibla ng diretsyo sa kanyang mukha. Napahiyaw siya sa matinding sakit, sumisigaw na nasira na ang kanyang mukha. Habang bumagsak siya sa lupa, nilapitan siya ni Su at malamig na sinabing siya ang may gawa nito sa sarili niya. Sasabihin na sana niya na ito ang simula ng kanyang paghihiganti, ngunit pinutol siya nito, sumisigaw na ipapapatay niya ito kay Zhang Tang. Walang kibo, simpleng binawi ni Suming ang kanyang espada, na nawala at napunta sa kanyang inventory. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, sinasabihan itong puntahan at sabihin kay Zhang Tang na maaari siyang puntahan nito kahit kailan. Idineklara niya na ang atake ngayong araw ay ang kanyang pagputol ng ugnayan. Habang iniiwan siyang umiiyak sa rooftop, naisip niya na ang talim na ito ay nagsilbiring putulin ang pagmamahal na dati niyang pinakaingatan. Kalaunan, nakatanggap siya ng notification sa kanyang telepono. Ito ay regalo mula sa akademya. Ang mensahe ay mula kay Principal Wang, binabati siya sa kanyang paggising at binibigyan siya ng reward package upang tulungan siyang maghanda para sa beginner donjon. Ang package ay naglalaman ng isang fortification pill, isang combat gear package, at isa 0,000 advent coins. Ang sumunod na araw ay nagsimula ng 6 yen. Hawak ni Chuming ang fortification pill mula sa principal. Kinilala niya ang kabutihang loob, ngunit pinaghihinalaan niyang awa lang ito dahil sa paggising ng isang mahinang sword master class sa kabila ng kanyang isa 0-star na talento. Agad niyang kinain ang tableta habang nagrereklamo na napakapangit ng lasa. Nakalimutan ang masamang lasa ng siya ay napalibutan ng isang ginintuang aura. Isang system notification ang gumulat sa kanya. Ang tableta ay nagbigay sa kanya ng plus isa 0 constitution at 100 experience points, sapat para agad siyang umangat sa level 2 at magbigay sa kanya ng isa 0 free attribute points. Habang nag-update ang kanyang status screen, isang bagong passive talent ang na-activate, ang innate sword body. Ang talentong ito ay nangangahulugang likas siyang nakabuo ng isang espada sa kanyang puso, na nagpapahintulot sa kanyang matutunan ang anumang uri ng sword skill habang binabaliwala ang mga karaniwang paghihigpit nito. Nasiyahan si Suming na pagtanto na tulad ng inaasahan sa kanyang isa 0-star na talento, maaari siyang matuto ng mga kakayahan sa pamamagitan lamang ng pag-level up. Puno ng bagong kumpiyansa, umisi siya at idineklara na ipapakita niya sa lahat ang kanyang tunay na kapangyarihan sa Novice Donjon. Dumating siya sa Novice Donjon area ng Xuanjing First Academy, isang abalang plaza na puno ng mga estudyante at mga portal. Nilapitan siya ng isang grupo ng kanyang mga kaklase. Ang mga parehong estudyante na nangutya sa kanyang klase ay sabik na ngayong nag-aaya na makipag-team up. Pinuri nila ang kanyang isa 0-star na talento at ang regalo ng principal na nagpapahiwatig na magiging madali lang ang donjon. Inalok nila ang kanilang sariling mga klase para suportahan ang mga inaakalang kahinaan ng Swordmaster, umaasang makisakay sa kanya para sa mas mataas na puntos. Nandidiri si Xueming sa kanilang pagiging ipokrito, iniisip kung paano nila siya minaliit noong nakaraang araw. Walang paligoy-ligoy niya silang tinanggihan, sinabing may team na siya. Narinig ni Jiao ang kanyang mga sinabi, na nagmamadaling lumapit sa gulat, tinatanong kung kailan pa siya bumuo ng team. Ipinaliwanag niya na maaga siyang dumating para siya ang unang mag-aya sa kanya na mag-team up. Si Suming na nabigla ay sinubukang magpaliwanag. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga layunin ay hindi para sa karaniwang mga gantimpala at nag-aalala siyang baka masaktan ito. Pagkatapos ay yumuko siya at ibinulong ang kanyang tunay na intensyon. Plano niyang harapin ang donjon ng mag-isa. Habang pinoproseso pa ni Jiao ito, inistorbo sila ng isang estudyanteng may asul na buhok na may kumpiyansang ngiti. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yanzi, isang 9-star Demon Hunter Ranger, at formal na inanyayahan si Suming sa kanyang team. Nakilala ni Suming si Yanzi mula sa kanyang nakaraang buhay at walang pag-aalinlangan na tinanggihan ang kanyang alok. Bago pa man maipilit ni Yanzi ang usapan, pumasok si Jiao. Inakbayan niya si Suming at inanusyo na nakipag-team up na ito sa kanya, kaya dapat na siyang tigilan ng lahat. Ang ibang mga estudyante, kasama si Yanzai, ay humingi ng paumanhin at umalis. Habang nag-aalisan ang mga tao, tiningnan ni Suming si Jiao nang may pasasalamat, iniisip kung gaano siya kaasahan. Habang nakatayo si Suming kasama si Jiao, sumulyap siya sa orasan, napansin na malapit na ang oras ng pagsisimula ng donjon. Sakto sa oras, isang malaking asul na portal ang umikot at nabuhay,
at isang boses ang nag-anunsyo na opisyal nang nagsimula ang ika-127 Novice Dungeon Challenge. Mula sa portal, lumitaw ang isang holographic broadcast ni Principal Wang. Mukhang kagigising lang, humingi siya ng paumanhin sa pagka-late ng gising. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng mandatoryong isang araw na pagsubok. Ang bawat estudyante ay nakapreregister na, at sa loob, makakakuha sila ng mga puntos batay sa kanilang mga kontribusyon. Mahigpit niyang ipinayo sa kanila na bumuo ng mga team para mapataas ang kanilang tsansang mabuhay at makumpleto ang hamon sa loob ng araw. Habang nagsasalita ang prinsipal, lumingon si Jiao kay Suming, ngunit natuklasan niyang nawala na ito. Tumingin siya sa paligid, naguguluhan. Bago pa man makariak ang sinuman, opisyal na idineklara ni Principal Wang na bukas na ang dungsyon. Sa sandaling iyon, isang figura ang dumaan sa ibang mga estudyante at dumiretso sa portal. Nagulat ang mga tao, sumisigaw na may pumasok na at mabilis na kinilala ang nag-iisang humamon bilang ang isa 0-star na estudyanteng si Suming. Pagpasok sa dungsyon, tinamaan ng nostalgia si Suming. Naalala niya kung paano sa kanyang unang buhay, siya ay parehong natakot at nasabi. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw, tinatanggap ang mga baguhan. Ipinaliwanag nito na ang dungsyon ay isang lugar ng panganib at pagkakataon, at para makaalis, kailangan nilang talunin ang regular na boss. Gayunpaman, nagpahiwatig din ito ng isang mas mahirap na paraan para sa mas malaking gantimpala. May determinadong tingin, idineklara ni Suming ang kanyang bagong layunin. Sa buhay na ito, pipiliin niya ang pinakamahirap na hamon at papatayin ang ultimate hidden boss ng dungsyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang mayabong na gubat na sinisinaga ng buwan, na kinilala ng system bilang ang Raging Tide Forest, isang level zone. Agad niyang napansin na nagbabago ang mapa para sa Novice Dungeon bawat taon, kaya't iba ang lokasyong ito sa kanyang nakaraang buhay. Alam din niya na random ang spawn point para sa bawat challenger, ibig sabihin kailangan niyang planuhin ang ruta habang nandun na. Nangangahulugan din ito na magiging iba ang mga halimaw na makakaharap niya, na nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging hindi mahuhulaan. Habang nagsimulang mag-explore si Suming, mabilis siyang nakatagpo ng isang mabigat na kalaban, isang malaking may isip na puno na halimaw na may ulo ng nag-aalab na apoy at isang nakakatakot na inukit na mukha. Alam niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ang halimaw na ito, kahit hindi gumagalaw, ay gagamitin ang mga baging nito para hilahin ang mga target nito sa nag-apoy nitong bibig. Gayunpaman, ang kanyang layunin ay hindi labanan ang bawat halimaw. Nakatuon siya sa hidden boss, kaya nagpa siyang mas mabuting iwasan ang mga ganoong kahirap na kalaban. Tumingin siya sa isang holographic na mapa na nagpaplano ng kanyang ruta. Inisip niya na ang dahilan kung bakit siya nagmadaling pumasok ay para bigyan ang sarili ng lamang. Kailangan niyang scout ang bagong layout at hanapin ang mga item na kailangan para ipatawag ang hidden boss. Habang nagbabago ang mapa bawat taon, alam niyang mananatiling pareho ang pangunahing diskarte para matrigger ang laban sa boss. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago dumating ang mas maraming estudyante at maging mas mahirap kolektahin ang mga kinakailangang item. Sa kanyang planong nakahanda, kumilos na siya, tumatalon sa makapal na kabubatan. Ilang sandali, bandang 7:30 isa pang grupo ng mga estudyante ang pumasok sa dungsyon. Isang babaeng may mapusyaw na asul na buhok at ang kanyang dalawang lalaking kasama sa team ang tumingin sa paligid ng tahimik na lugar. Napansin nilang walang ibang challenger sa malapit at napagpasyahan na dapat ay ligtas ang lugar. Nabasag ang kanilang seguridad nang makarinig ng ingay ang babae sa mga puno na nagpaalerto sa kanyang team. Tumingala sila sakto sa oras para makita ang isa pang estudyante na bumagsak mula sa mga dahon. Ang lalaki, na may hawak na martilyo, ay bumagsak malapit sa kanila, sumisigaw ng tulong. Ang bagong dating na team ay nakatitig lamang sa gulat nang lumitaw ang dahilan ng habulan, dalawang higanteng halimaw na daga na may nagniningning na pulang mga mata. Nang makilala ang mga uhaw sa dugong daga, nawalan ng lakas ng loob ang mga estudyante, at sa takot, nagpasya silang maghiwa-hiwalay at tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Bumalik sa plaza, naging malinaw ang panganib ng pagsubok. Noong 7:31, isang real-time na ulat ang lumitaw sa itaas ng portal na nag-aanunsyo na 3 challenger ang nilamon ng mga uhaw sa dugong daga. Ang pinakamalakas na namatay na estudyante ay ang 6-star na si Li Dabiao. Si Jiao, na sinusubukan pa ring bumuo ng isang team, ay nagulat. Naalarma na ang isang 6-star na estudyante ay namatay ng napakabilis, agad siyang nanawagan sa lahat na bilisan ang pagbuo ng team. Sumisigaw na ang mga tao sa loob ay desperadong nangangailangan ng tulong. Samantala, sa loob ng Raging Tide Forest, malubha ang sitwasyon. Ang babaeng may asul na buhok na hinahabol ay tumatakbo para sa kanyang buhay, ngayon ay mag-isa at sugatan. Sa takot, nahiwalay siya sa kanyang mga kasamahan at nawala ng direksyon. Habang sinusubukang alamin kung nasaan siya, nakaramdam siya ng isang bagong presensya. Tumingala siya, at nakita ang anino ng isang malaking halimaw na parang unggoy na nakaupo sa mga puno. Bumagsak ang nilalang sa lupa, ang nagniningning na pulang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng may masamang hangarin.
Paralisado sa takot, nanood lamang ang babae habang tumalon ang higanteng hayop patungo sa kanya. Sa kanyang huling sandali, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw na sana ay may magligtas sa kanya. Bigla, isang kislap ng pulang ilaw ang dumaan sa kanya. Sa isang nakakagulat na bilis, lumitaw si Suming. Ang kanyang crimson black steel na espada ay naging isang malabong guhit habang tinamaan niya ang halimaw na unggoy. Ang pagsubok sa Novice Donjon ay mas nakamamatay kaysa sa inaasahan ng mga estudyante. Binalot ng takot ang mga bagong gising habang natagpuan nila ang kanilang sarili na kalat-kalat at nalulula. Isang natatakot na estudyante ang nagreklamo sa kanyang malas nang makasagupa ng isang Elite Level 5 na uhaw sa dugong brown beer sa simula pa lang. Ang kanyang reklamo ay naging isang sigaw ng siya ay brutal na tinusok ng hayop. Ang kaguluhan ay hindi limitado sa isang lugar lamang. Sa buong kagubatan, tumakas ang ibang mga estudyante mula sa mga nilalang tulad ng Level 2 Swamp Hunter at Level 3 Tracking Hound at marami ang nakaranas ng parehong nakamamatay na wakas. Bumaha ang mga tawag para sa tulong sa mga communication channel na may mga desperadong ulat na ang mga teleport point ay ganap na napapalibutan ng mga kawan ng halimaw, humihingi ng agarang tulong na hindi dumarating. Sa gitna ng patayan, natagpuan ni Jiao ang kanyang sarili na ganap na mag-isa, napapalibutan ng mga walang buhay na katawan ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa pighati at takot, bumagsak siya sa matataas na damo, nanginginig habang naaalala ang sinabi ng kanyang mga kasamahan na magtago siya. Halos kalahating oras pa lang ang lumipas mula nang magsimula ang pagsubok, at napakataas ng hirap kaya't nagduda siya kung may bagong estudyante pa na posibleng makaligtas. Sa ibang lugar sa gubat, ang babaeng may mapusyaw na asul na buhok ay gulat na corner ng higanteng halimaw na unggoy. Nang sumugod ang hayop sa kanya, isang serye ng mabilis na hiwa ng espada ang dumaan sa hangin. Lumitaw si Suming sa isang malabong galaw, lumundag sa ibabaw ng natatakot na babae, at magarang lumapag sa pagitan niya at ng hayop. Tinignan siya ng babae nang may paghanga, iniisip na napakalakas niya at napatay niya ang halimaw sa isang suntok lang. Nagpapasalamat, sinimulan niyang pasalamatan siya, nakikilala siya, at tinatanong kung siya ba ang sikat na isa 0-star na estudyanteng si Suming. May mahinahong ngiti, sinabi ni Suming na napadaan lang siya. Pagkatapos ay binalaan niya ito ng may kaseryosohan na hindi na niya ito maililigtas sa pangalawang pagkakataon, na nagsasabing hindi pa namamatay ang halimaw. Nagulat ang babaeng may asul na buhok nang marinig na buhay pa ang halimaw at lumingon para makita ang nakakatakot na anino nito sa likuran niya. Natataranta, sinabi niyang kukuha siya ng tulong at sumigaw kay Suming na maghintay habang tumatakbo siya para sa kanyang buhay. Mag-isa kasama ang hayop, mahinahong inactivate ni Suming ang kanyang Eye of Insight. Isang system panel ang nagpakita ng pagkakakilanlan ng halimaw bilang isang mutated Ape King, isang level 3 na mabangis na hayop na may mataas na lakas at konstitusyon, ngunit napakababa ng agility. Nang mapagtanto na isa itong mutated na halimaw, naintindihan ni Suming kung bakit ito nakaligtas sa direktang tama mula sa kanyang silver grade na armas. Nakarecover ang mutated Ape King at tumalon sa ere, ibinagsak ang malalaking kamao nito sa isang malakas na paghampas, ngunit madaling naiwasan ni Suming ang atake. Napansin niya na may ngisi na hindi naman masama ang bilis ng halimaw at nagpa siyang makipagpaligsahan dito. Naalala ang mga kasanayang minana niya sa kanyang nakaraang buhay, nagpa siyang gamitin ang pangatlo, ang Hidden God Step. Ipinaliwanag ng isang system notification na ang skill na ito ay isang acceleration technique na nagpapabilis sa kanya ng 50% at ginagawa siyang ganap na immune sa lahat ng atake at hindi matarget habang aktibo, bagamat kumukonsumo ito ng malaking stamina. Isang malakas na tiil na enerhiya ang bumalot kay Suming. Nawala siya sa isang iglap, muling lumitaw sa likod mismo ng naguguluhang Ape King, inaasar ito na nasa likod siya. Umungol ang halimaw at umikot para umatake, ngunit muling nawala si Suming sa isang kislap ng liwanag. Tumingin pababa sa ngayong wala sa balanse at mahinang hayop, idineklara ni Suming na tapos na ang paligsahan, dahil ito ay boring at dehado ang kalaban. Ang mutated Ape King ay nakatingin lamang sa gulat. Ang anino ni Suming ay makikita sa natatakot nitong mata habang naghahanda siyang umatake. Idineklara niyang tapos na siyang maglaro, nagpakawala si Suming ng isang huling mapanirang atake na humati sa halimaw. Isang system notification ang agad na kumumpirma sa kanyang tagumpay. Habang natutunaw ang katawan ng halimaw sa data, lumitaw ang isang loot screen. Nakuha niya ang isang low-grade bronze single/skill scroll. Nakatayo siya sa ibabaw ng mga labi ng kanyang kalaban, iniisip na kahit mababa ang ranggo ng skill, maganda na rin itong nakuha para sa Novice Donjon. Bigla, napalibutan siya ng isang maningning na gintong liwanag habang isang malaking titulong First Blood ang lumitaw sa harap niya. Isang anunsyo sa buong donjon ang isinahimpapawid na nagsasabing isang level 2 Sword Master ang nakakumpleto ng unang pagpatay sa Tidal Wave Forest na nakakuha ng titulong First Blood. Sa buong donjon, nagulat ang mga nahihirapang estudyante nang matanggap ang notification. Bilang gantimpala, bawat manlalaro ay binigyan ng isang maliit na healing potion. Isang sugatang babae ang humawak sa potion na lumitaw sa kanyang kamay, bumuntong hininga sa ginhawa.
Nagsimulang mag-isip-isip ang mga estudyante tungkol sa misteryosong Swordmaster, at ang ilan ay agad na hula na ito ay ang isa 0-star na estudyanteng si Suming. Ang iba ay nangatwiran na maaaring ibang Swordmaster iyon, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na ang tagumpay ay nagbigay sa kanila ng pag-asa na matatapos ang dungeon. Pabalik sa kanyang lugar na taranta si Suming. Lubusan niyang nakalimutan ang tungkol sa public title system, na pagtanto na maaari nitong ilantad ang kanyang tunay na lakas. Nagpasya siyang maging mas maingat, nagpaplanong gamitin ang kanyang total concealment skill para itago ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Nagulat din siya na pagkatapos ng kalahating oras, siya ang unang taong nakapatay ng isang halimaw. Habang tumatakbo siya papalalim sa gubat, bigla siyang huminto. Isang kawan ng level 3 na direwolves ang lumabas mula sa mga palumpong, ang kanilang mga berdeng mata ay kumikinang ng may panganib. Ngumisi si Suming, kinikilala ang mga lobo bilang isa sa mga pinakamahusay na halimaw para sa pag-level up. Nagpasya siyang ito na ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanyang bagong nakuha na sword skill. Ginamit na niya ang kanyang natatanging talento, Universal Ascension, para i-upgrade ang bronze skill scroll mula sa unggoy. Na-trigger ng system ang skill sublimation, binabago ito sa isang bago at mas malakas na kakayahan. Nakuha niya ang isang low-grade silver skill, ang Sword Drawing Slash, isang teknike na nagpapahintulot sa kanyang isukbit ang espada, ipunin ang kanyang focus, at magpakawala ng isang mapanirang atake sa isang dalaw. Habang umuungol ang mga direwolves, ipinakawala ni Suming ang kanyang bagong kapangyarihan. Isang malaking alon ng asul na enerhiya na hugis gasuklay ang bumagsak sa sumusugod na kawan. Ang malaking alon ng enerhiya ay sumira sa mga direwolves ng may mapanirang lakas. Sa isang brutal na madugong palabas, ang Sword Drawing Slash ni Suming ay pumugot at humiwa sa buong kawan, na nagbigay sa kanya ng sunod-sunod na experience points sa bawat pagpatay. Pagsapit ng 9:30 minuto, nakatayo siyang mag-isa sa ngayon ay tahimik na lugar, ang lupa ay puno ng mga labi ng kanyang mga kalaban. May ngiti ng kasiyahan, pinanood niya ang isang system notification na kumukumpirma na naabot na niya ang level 9 at nakuha ang titulong Legend of the Hungry Wolf. Inamin niya na ang kanyang diskarte sa paggamit ng long-range na Aido-style slash ang pinakamabisang paraan para mag-farm ng mga low-level na halimaw na ito. Ipinakita niya muli ang teknike, isinukbit ang kanyang espada at itinuon ang kanyang intensyon. Nag-ipon siya ng enerhiya, nag-lock sa kanyang susunod na target, at may determinadong tingin, nagpakawala ng isa pang malakas na pag-atake. Isang pangalawang malaking alon ng enerhiya ang bumagsak, handang lipulin ang isa pang grupo ng mga lobo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang atake ay sinalubong ng hindi inaasahang pagtutol. Sa gulat ni Suming, ang kanyang malakas na hiwa ay biglang napalihis sa isang pagsabog ng usok at apoy. Isang bago, mas malaking figura ang lumabas mula sa kabuluhan. Ito ay isang malaking bipedal na halimaw na lobo na may nagniningning na pulang mga mata, kinilala ng system bilang ang level 1-0 Wolf King Leader, na nakatitig sa kanya ng may purong kasamaan. Habang si Suming ay mabilis na nagle-level up, ang ibang mga estudyante ay nagsisimula pa lamang mag-organisa. Noong 8:30, isang oras pagkatapos magbukas ang dungeon, nagsimulang bumuo ng mga team at pumasok sa portal, determinadong lumaban. Umalinggaw ang mga sigaw ng ganting salakay habang ang mga bagong buong grupo, na pinalakas ng pangunahing puwersa ng mga estudyante, ay nagsimulang itulak pabalik ang mga kawan ng halimaw. Isa sa mga team na iyon ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang desperadong labanan. Isang estudyanteng may asul na buhok ang lumundag pasulong, hiniwa ang isang malaking mutated na halimaw na parang daga para iligtas ang kanyang kasamahan. Siya at ang kanyang kasama ay tumingin ng may gulat at ginhawa habang binuhusan sila ng experience points mula sa pagpatay. Isang system notification ang kumumpirma na tinalo nila ang isang mutated field mouse. Ipinagdiwang ng team ang kanilang tagumpay na puno ng panibagong pag-asa. Naramdaman nila na sa pagdating ng pangunahing puwersa at sa tulong ng mga healing potion, tiyak na mananalo sila. Isang estudyante pa nga ang umiyak sa tuwa nang sa wakas ay nag-level up siya. Ang kanilang pagdiriwang ay naputol ng isang bagong nakakagulat na anunsyo sa buong dungeon. Isang system broadcast ang nagdeklara na isa na namang First Blood title ang nakuha sa pagkakataong ito para sa pagpatay sa isang leader monster. Ang mga detalye ng anunsyo ay nagpagulat sa lahat ng estudyante sa dungeon. Ang manlalaro na nakagawa ng pambihirang gawaing ito ay isang level 9 na mangingisda. Ang gantimpala ay ang titulong Leader of Leaders. Kumalat na parang apoy ang mga bulong-bulungan ng di paniniwala. Kinuwestiyon nila kung paanong ang isang manlalaro na may non-combat lifestyle profession, tulad ng mangingisda, ay maaaring maging ganoon kalakas, lalo na't nakaabot na sa level 9. Nag-flashback ang eksena ng 10 minuto para ipakita ang pagkakakilanlan ng misteryosong mangingisda. Si Suming pala iyon na ginamit ang kanyang total concealment skill para itago ang kanyang class bago labanan ang Wolf King Leader. Matindi ang labanan. Bumagsak ang malakas na hiwa ni Suming sa Wolf King, ngunit napakabilis kumilos ng halimaw, na halos naiwasan ang buong lakas ng atake.
Sa kabila ng pag-iwas, tumama pa rin ang atake, nag-iwan ng duguan na sugat at bumawas sa health bar ng halimaw. Hindi na tinag, lumundag si Chuming sa ere ng may pambihirang bilis. Inasar niya ang halimaw, idineklara na ang kanyang kalaban ay hindi lang basta estudyante, kundi isang reincarnator habang ibinabagsak niya ang kanyang espada sa isang huling mapagpasyang paghampas. Isang system notification ang kumumpirma sa kanyang pagkapanalo. Napatay niya ang Silverback Wolf King at nakakuha ng 500 experience points na sapat para umabot siya sa level 1-0. Tumaas din ang kanyang skills proficiency at nakakuha siya ng mahalagang loot, isang Iron Slicing Claw Bone at isang Wolf King Heart. Ang pagkapanalong ito ang nag-trigger sa dungeon-wide na anunsyo ng Leader of Leaders. Samantala, sa ibang bahagi ng gubat, si Yang Ding at ang kanyang dalawang kaibigan ay nasa isang matinding labanan din laban sa isang grupo ng mga lobo. Pagod at duguan, sa wakas ay natalo nila ang huli sa mga halimaw. Napabuntong hininga sa ginhawa ang isa sa mga kasama ni Yang Ding, nagpapasalamat na dumating sa tamang oras ang attack boost scroll, ang gantimpala sa buong dungeon para sa titulong Leader of Leaders, para iligtas sila. Pagkatapos ay nagkomento siya tungkol sa misteryosong level 9 na mangingisda na nakakuha ng titulo. Nang marinig ito, sumabog sa inis si Yang Ding. Hindi niya maintindihan kung paano napakabilis mag-level up ng isang player na may non-combat life skill class. Pakiramdam niya'y personal na pang-insulto ito sa mga combat player na tulad niya. Pagkatapos ay galit siyang nagreklamo tungkol sa kanyang murang itak, sinisisi si Suming sa pag-scam sa kanyang pera. Nagsisi siya na kung hindi siya naloko, sana ay nakabili siya ng maayos na silver grade na sandata. Sinubukan lang siyang aliwin ng isa sa kanyang mga kaibigan sa pagsasabing masyadong maganda ang swerte ni Suming. Sumabog ang inis ni Yang Ding at binalingan ang sarili niyang mga kasama, galit na tinawag silang walang silbi at sumisigaw na siya ang sumalo ng lahat ng pinsala. Nagreklamo siya na pagkatapos pumatay ng napakaraming lobo, ang pinaghatsyang experience ay nagdala lang sa kanya sa level 2, kaya pakiramdam niya'y isa siyang malaking tanga. Ang kanyang galit ay bumalik kay Suming at nagitngit siya sa galit, nanunumpa na kung makikita niya si Suming sa dungsyon, wawasakin niya ito. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang mga kaibigan, ngunit umismid lang si Yang Ding na parang walang pakialam. Samantala, si Suming, na level 1-0 na ngayon, ay yumuko sa mga palumpong at sinuri ang isang bagong system panel. Ito ay isang notification na bumabati sa kanya sa pag-abot sa level 1-0 at pag-trigger sa kanyang primary profession change task. Ang nilalaman ng task ay random na pipiliin batay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Alam ni Suming na ito na ang kanyang magandang pagkakataon. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay kung saan umabot lamang siya sa level 1-0 pagkatapos umalis sa Novice Dungeon. Dahil dito, ang kanyang randomly generated class change quest ay naitugma sa isang mas mataas na level ng dungeon na hindi niya kayang kumpletuhin. Napilitan siyang mag-grind hanggang level 15 bago niya ito masubukan, na lubos na nagpababa sa halaga ng mga gantimpala. May matinding determinasyon sa kanyang mukha, inisip niya kung gaano kaiba ang buhay na ito. Sa pag-abot sa level 1-0 habang nasa loob pa ng Novice Dungeon, ang kanyang quest ay iakma sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Tulad ng kanyang inaasahan, isang bagong notification ang nagbigay sa kanya ng kanyang gawain, patayin ang guardian ng Red Rock Cave, isang elite monster sa Raging Tide Forest. Ngumiti siya na pagtantong mas pinadali nito ang mga bagay-bagay. May kumpiyansang ngiti, idineklara ni Suming na ang kanyang unang class change task ay halos tapos na. Nagpasya siyang idagdag ang lahat ng kanyang bagong attribute points sa kanyang agility stat. Sa sandaling ginawa niya ito, lumitaw ang isa pang system panel na may nakakagulat na gantimpala. Binati siya nito sa paglampas sa 100 threshold sa kanyang agility attribute at binigyan siya ng bagong low-grade platinum passive skill mula sa kanyang Sword God profession, ang Sword Martial Master. Ang makapangyarihang kakayahang ito ay nagpahintulot sa kanya na magsuot ng anumang uri ng espada, na binabaliwala ang lahat ng level at stat requirements. Lumipat ang eksena sa isang meeting room sa Xuanjing First Academy. Ipinakita ng isang assistant kay Principal Wang ang isang holographic leaderboard ng mga nangungunang estudyante mula sa mga kalapit na lungsod. Nagulat ang principal nang malaman na si Suming, ang isa 0-star student na mataas ang kanyang inaasahan, ay wala sa listahan. Iminungkahi ng kanyang assistant na ang Sword Controller class ni Suming ay malamang na mahina sa mga unang yugto, ngunit inamin niya na kakaiba na wala man lang siya sa top 500. Naantala ang kanilang usapan nang biglang bumukas ang pinto at isang babae ang pumasok na galit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Anne Randling, ang vice-alkalde ng lungsod ng Xuanjing. Galit na galit siya, sinasabing sinabi sa kanya ng principal ang tungkol sa isang promising na isa 0-star student, ngunit ipinapakita ng data na wala siya sa leaderboard. Sinubukan ni Principal Wang na magpaliwanag, ngunit inakusahan siya ng vice-alkalde na nagsisinungaling tungkol sa lakas ni Suming para makakuha ng mas maraming qualification token para sa prestihiyosong Heavenly Tower Council. Itinuro niya na batay sa kasalukuyang data, tanging sina Yan Xi at Zhang Tang mula sa kanyang akademya ang nagpakita ng tunay na potensyal.
Dahil sa mahinang ipinakitang ito, binawasan niya ang mga qualification token ng akademya mula sa 3 pababa sa 2 na lamang. Binalaan niya siya na kung ang akademya ay muling mapupunta sa pinakahuli ngayong taon, hindi sila makakatanggap ng anumang token sa susunod na taon at pagkatapos ay umalis siyang galit. Natulala, hawak ni Principal Wang ang 2 token ng may mabigat na kalooban. Alam niya na ang Heavenly Tower Council ay isang mahalagang pagkakataon para sa kanyang mga estudyante at umaasa siya kay Suming para makakuha sila ng dagdag na pwesto, hindi mawala ng isa. Umaasa na lamang siya na gagawin ni Suming ang lahat ng kanyang makakaya at hindi siya bibigin. Samantala, pabalik sa Regentide Forest, dumating si Chuming sa pasukan ng Red Rock Cave. Tiningnan niya ang kanyang mapa, kinukumpirma na ito ang tamang lokasyon para sa kanyang class change quest, at gumaan ang loob na wala siyang nakasalubong na iba pang halimaw sa daan. Sumilip siya sa madilim na kuweba, kinikilala na dahil hindi pa siya nakarating sa lugar na ito sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang ideya kung anong mga panganib ang naghihintay sa kanya sa loob. May seryosong ekspresyon, maingat na pumasok si Chuming sa Red Rock Cave. Agad siyang tinambangan nang bumagsak ang isang nilalang sa kanyang harapan. Ito ay isang maliit na halimaw na may asul na balat at nagniningning na pulang mata, na kinilala bilang isang level 6 na gold-digging goblin. Tinitigan siya ng goblin ng may masamang hangarin. Bago pa man ito makagawa ng ingay, kumilos na agad si Chuming. Iwinasiwas niya ang kanyang espada ng may pambihirang bilis, determinadong patayin ang nilalang bago pa nito maalerto ang buong kuweba sa kanyang presensya. Gayunpaman, ang kanyang mabilis na pagpatay ay nagkaroon ng kabaligtarang epekto. Isang system notification ang nagpaalam sa kanya na na-trigger niya ang Goblin Cave Awareness at na-activate ang isang espesyal na Goblin Mode. Nabigla si Suming dito, nanigas siya habang napagtanto ng may seryosong ekspresyon na ang kanyang class change task ay hindi magiging kasing simple ng kanyang inakala. Mula sa kadiliman, isang malaking grupo ng mga goblin ang lumitaw, ang kanilang mga pulang mata ay nagliliwanag na may pananakot habang sumusugod sila sa kanya. Kinumpirma ng system ang kanyang mga kinatatakutan, inaanunsyo na ang lahat ng goblin sa loob ng Red Rock Cave ay maglulunsad na ngayon ng tuloy-tuloy na pag-atake sa kanya. Ipinaliwanag ng isang hiwalay na panel na ang Goblin Mode ay isang estado ng pag-ugali tulad ng katamaran, pagiging burara, o kasakiman. Napilitan sa isang desperadong labanan, sinimulan ni Suming na tahakin ang kanyang daan sa gitna ng kumpol. Alam niya na kahit hindi mataas ang level ng bawat goblin, ang kanilang dami ay isang seryosong banta. Habang umatras siya papalalim sa kuweba, nagsimula siyang mag-alala kung kakayanin ba ng tibay ng kanyang sandata ang ganoong katagal na laban. Habang nilalabanan ni Suming ang grupo ng mga goblin, bigla siyang nakapansin ng mas malaking banta na nag-aabang sa dilim. Isang napakalaking elite goblin ang nagtaas ng malaking nagniningning na sandata. Lumundag ang higanteng halimaw at ibinagsak ang sandata nito sa isang malakas na paghampas na nagpilit kay Suming na umiwas. Gayunpaman, ang atake ay isang planadong patibong. Habang nasa ere si Suming, umasinta ang mga goblin archer mula sa mga anino. Isang ulan ng mga pana ang bumagsak sa kanya, at ilan ay tumama at sumugat sa kanya. Paglapag niya, inamin niya na nakakagulat na matalino ang mga goblin, alam na atakihin siya sa kanyang pinakamahinang sandali. Walang tigil ang pagsalakay. Sa sandaling lumapag siya, 2 pang goblin na may mga punyal ang bumaba mula sa itaas para salakayin siya. Nagawa niyang harangin ang kanilang mga atake, ngunit ang patuloy na pressure ay nagpapahirap sa kanya. Napagtanto niya na masyadong mabilis maubos ang kanyang mana, at hindi niya kayang patuloy na gamitin ang kanyang makapangyarihang Divine Shadow Step skill ng mas matagal pa. Ngayong napapaligiran ng mga goblin at kanilang kinatatakutang elite leader, naintindihan ni Suming ang hirap ng sitwasyon. Para sa isang manlalaro na kulang sa malalakas na early game skills, ang direktang pakikipaglaban sa kanila ay napakahirap. Isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw nang magpasya siyang kung hindi gagana ang direktang paraan, kailangan niyang maging mas flexible. Isinasagawa ang kanyang bagong plano, lumundag siya palayo gamit ang mga pader ng kuweba para itulak ang sarili palayo sa abot ng mga kalaban, idineklara na iwas muna siya bilang respeto. Nalito ang mga goblin sa kanyang biglaang pag-atras. Ngayon ay nagtatago sa likod ng isang malaking pormasyon ng bato, pinanood ni Suming ang mga naghahanap na halimaw na may tusong ngiti, handa nang ilunsad ang kanyang patibong. Mula sa kanyang pinagtataguan, inilunsad ni Suming ang kanyang patibong, muling lumitaw sa isang mataas na ledge sa itaas ng mga goblin. Idineklara niyang may regalo siya para sa kanila habang nagpakawala siya ng isang malaking energy slash mula sa kanyang espada. Ang malakas na alon ng enerhiya ay sumira sa grupo, pinagpira-piraso ang mas maliliit na goblin. May kumpiyansang ngiti, alam ni Suming na gumana ang kanyang plano. Sa pagkuha ng mataas na lugar, magagamit niya ang long-range advantage ng kanyang sword drawing slash para lipulin ang kanyang mga kaaway. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake, naglunsad ng isa pang hiwa na tumapos sa mga natitirang mas maliliit na goblin. Maganda siyang lumapag sa gitna ng patayan. Ang larangan ng digmaan ngayon ay tahimik na. Ang elite goblin leader,
ang tanging nakaligtas, ay nakatitig ng di makapaniwala habang ang kanyang tropa ay nalipol sa isang iglap. Kalmadong nilapitan ni Suming ang sugatang halimaw na halos maubos na ang health bar at ipinaalam dito na ito na lang ang natitira. Lingid sa kanyang kaalaman, napansin pala ang kanyang labanan. Sa labas ng pasukan ng kuweba, isa sa mga kaibigan ni Yang Ding ang nagtatago sa matataas na damo. Iniulat niya sa kanyang leader na may narinig siyang labanan sa loob ng kuweba. Binaliwala ito ni Yang Ding bilang katawa-tawa, tinatanong kung sino ang magiging sapat na hangal para hamunin ang isang level 7 plus na lugar ng napakaaga. Ngunit iginiit ng kanyang kaibigan ang kanyang narinig. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Yang Ding nang marinig din niya ang mga yabag na papalapit mula sa bunganga ng kuweba. Pinanood niya at ng kanyang kaibigan ang isang figura na lumabas mula sa dilim, nagtataka kung sino ang maaaring nagfa-farm ng mga halimaw sa ganoong mapanganib na lugar. Habang lumalabas ang figura, nanigas sa di paniniwala ang mukha ni Yang Ding. Si Suming iyon, mukhang bugbog sarado ngunit matagumpay. Si Suming, napansin ang grupo sa mga palumpong, naisip sa sarili na totoo ngang palaging nagtatagpo ang landas ng magkakaaway. Hindi alam ang kanilang kasaysayan, iniisip lang ni Suming ang kanyang unang class advancement quest, na ayon sa kanya ay muntik na. Level 11 na siya ngayon. Naantala ang kanyang pag-iisip nang makaramdam siya ng kilos sa kanyang likuran. Si Yang Ding, na puno ng sama ng loob, ay naglunsad ng isang sorpresang atake. Nang walang kahirap-hirap, iniwasan ni Suming ang padaskol-daskol na paghampas nang hindi man lang lumingon. Nagulat si Yang Ding na nabigo ang kanyang pananambang ng ganoon kadali. Sa galit, inutusan niya ang kanyang dalawang kaibigan na palibutan si Suming at pigilan ang pagtakas nito. Sa suporta ng kanyang mga kaibigan, hinarap ni Yang Ding si Suming, sinasabing nagdulot ito sa kanya ng malaking kawalan noong araw na iyon at ang kanyang kamalasan ang nagdala sa kanya sa pagkikita nila sa Dongshon. Tiningnan sila ni Suming na may ekspresyong walang gana at walang pakialam. Inasar siya ni Yang Ding, tinanong kung natatakot na ba siya ngayon. Itinagilid lang ni Suming ang kanyang ulo at taimtim na nagtanong kung sino siya. Natigilan si Yang Ding, napahiya na hindi man lang siya naaalala ni Suming. Sumiklab siya sa galit, nainis na nakalimutan ni Suming na nanalo ito ng 5,000 advent coins mula sa kanya. Sumisigaw sa inis, inutusan ni Yang Ding ang kanyang mga kaibigan na umatake, at sumugod silang tatlo. Nanatiling kalmado si Suming, sinabing hindi na kailangan ng dahas dahil lang hindi niya sila naalala. Pagkatapos, isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang itinaas niya ang kanyang espada. Nagpasya siyang ito na ang perpektong pagkakataon para subukan ang kanyang bagong skill. Ngumisi, ipinatawag ni Chuming ang kanyang espada, na nagsimulang magniningning na may umiikot na pulang enerhiya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang bagong skill, ang sword control. Umabante ang talim, lumilipad sa hangin ng kusa habang humahampas ng may pambihirang bilis. Bago pa man makakilos si Yang Ding at ang kanyang mga kaibigan, hiniwa sila ng telekinetically controlled na espada sa isang bugso ng pulang ilaw. Tumalsik ang tatlong bully, sumisigaw sa sakit habang bumabagsak sa lupa, natalo sa isang iglap. Ngumiti si Suming, kontento sa pagpapakita ng kanyang bagong kapangyarihan. Si Yang Ding, sugatan sa lupa, ay nakatitig ng may lubos na di paniniwala. Nakilala niya ang teknike bilang sword control at nautal sa gulat, tinatanong kung paano iyon naging posible. Habang umiikot ang talim ng may pananakot, sumigaw siya na ang sword control ay isang advanced skill na hindi dapat matutunan ng isang sword master hanggang sa mas mataas na level. Sa kanyang isip, naalala ni Suming ang tunay na pinagmulan ng kakayahan. Nakakuha siya ng isang sword control skill scroll pagkatapos talunin ang Elite Goblin. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang natatanging talento, ang Universal Ascension, para i-upgrade ang mababang uri ng scroll sa isang magagamit na skill. Nasiyahan siya sa resulta, hindi lang dahil malakas ang skill, kundi dahil perpekto itong akma sa pampublikong katauhan ng isang sword master, na makakatulong itago ang kanyang tunay na mythic level class. Gayunpaman, ang kanyang mga iniisip ay napunta sa isang mas mahalagang premyo. Pagkatapos ng kanyang unang class advancement quest, nakatanggap siya ng isang hidden location blueprint mula sa huling reward chest. Nakatayo sa ibabaw ng kanyang mga talunang kaaway, binuksan niya ang misteryosong blueprint sa isang gintong holographic screen. Habang inilalantad ang mga nilalaman, nawala ang kumpiyansang ekspresyon ni Suming na palitan ng lubos na pagkagulat. Ang mga nilalaman ng hidden blueprint ay nagpaiwan kay Suming na walang masabi. Ang mga coordinate para sa nakatagong kayamanan ay nasa Red Rock Cave Part 2. Agad siyang nainis, nagtataka kung bakit kailangan niyang bumalik sa parehong kuweba. Lumalim ang kanyang pagkalito habang binabasa niya ang kakaibang subtitle sa mapa. Goblins, komersyo, at buhay na walang kabuluhan sa kanya. Samantala, 11:30 ng umaga sa ibang bahagi ng gubat, isang ibang eksena ang naganap. Isang grupo ng 3 babae ang nagdiriwang ng kanilang tagumpay pagkatapos ng isang matinding labanan sa isang malaking halimaw. Isa sa mga babae, na level 7 na ngayon, ay napabuntong hininga sa ginhawa. Kinilala niya na utang nila ang kanilang tagumpay sa kanilang 7-star na kasamahan, isang babae na may light green na buhok na nagdangalang Fenfezi, na bumuhat sa kanila sa laban.
Nang matapos ang laban, isang kasamahan ang tuwang-tuwang tumakbo para hatiin ang loot. Humarap si Fenfezi sa kanyang natitirang kasamahan at tinanong kung ayos lang siya, ngunit siniguro siya ng babae na ayos lang siya. Makalipas ang ilang sandali, gayunpaman, ang ekspresyon ni Fenfezi ay naging isa ng pagkagulat. Lumigalinga siyang nalilito at nagtanong kung saan biglang nawala ang kanilang isa pang kasamahan, ang kumuha ng loot. Nagsimulang magpanik si Fenfezi habang sinusuri ang lugar. Natutunaw na ang katawan ng halimaw, ngunit ang kanyang kaibigan ay hindi makita. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Naroon lang ang kanyang kasamahan kanina, at nalinis na nila ang lahat ng halimaw sa lugar. Walang anuman sa lupa, walang bakas ng paglaban. Pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Fenfezi sa purong takot habang isang nakakatakot na realisasyon ang tila sumagi sa kanyang isipan. Isang matinis na sigaw ng takot ang umalingaw-ngaw sa gubat. Ang gintong blueprint na nakuha ni Xuming ay naglantad ng nakakabahalang bestiary entry na may titulong Goblin's Life. Idinetalya nito kung paano namumuhay ang mga goblin sa mga tribo sa madidilim na lugar na pinamumunuan ng mga chieftain at shaman. Ipinaliwanag ng system na para mapanatili ang kanilang mataas na reproductive rate, kinukuha ng mga goblin ang mga babaeng nilalang sa anumang paraan, na ipinakita sa mga nakakatakot na larawan ng pagdukot nila sa mga babaeng estudyante. Umatras si Xuming sa pandidiri, nagulat sa baluktot na kalikasan ng mga goblin sa timeline na ito. Ipinagkibit-balikat niya ito at sinundan ang mga coordinate ng blueprint. Isang notification ang agad na kumumpirma na nakarating na siya sa lokasyon. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang makapal at tahimik na gubat. Lumingalinga siya ng nalilito. Ang blueprint ay para sa Red Rock Cave Part 2, ngunit walang kuwebang makita, kaya napaisip siya kung mali ang mga coordinate. Tumayo siya sa katahimikan sinusubukang lutasin ang palaisipan. Isang makapal na ulap ang dumating na tumatakip sa kanyang paningin. Nakaramdam na may mali, inactivate ni Xuming ang kanyang insightful eye skill. Tuminis ang kanyang paningin, tumagos sa ilusyon. Nakita niya ang isang malaking halimaw na parang daga na dati nakatago. Nagulat ang nilalang na pagtantong natuklasan na ito. Nang makita ito, naintindihan ni Xuming ang panlilinlang at isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang pangalang Red Rock Cave Part 2 ay isang panlilinlang para maghanap ang mga challenger ng isang pisikal na kuweba. Ang tunay na pasukan ay hindi isang kuweba, kundi isang matalinong nakatagong ilusyon na binabantayan ng halimaw. Nang matuklasan ang ilusyon, napagtanto ni Xuming na ang tunay na pasukan ay isang kuweba sa ilalim ng lupa at lumundag siya pababa sa nakatagong butas. Habang bumababa, nakakita siya ng apoy sa ibaba at naintindihan na matalinong ginamit ng mga goblin ang usok para itago ang pasukan. Ligtas siyang lumapag sa loob ng malaking kuweba at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nakita niya ang isang nag-iisang goblin scout at nagpa siyang huwag umatake. Naalala niya na ang pagpatay kahit isang goblin lang ay magti-trigger ng goblin mode at mag-aalerto sa pugad. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na naroon lamang siya para sa kayamanan at kailangang mag-ingat. Gayunpaman, habang papalalim siya, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Fenfezi. Napagtanto ni Xuming na malamang ay tinambangan siya matapos mahulog sa patibong na usok. Napangiwi siya sa pandidiri, iniisip na ang mga nilalang ay kasingsama ng iminungkahi ng kanilang bestiary. Pagkatapos ay nakarinig siya ng desperadong sigaw mula sa mas malalim na bahagi. Nakita niya ang isa pang babaeng estudyante na may maikling lilang buhok na napapaligiran ng ilang goblin. Buhay pa siya, at isang praktikal na pag-iisip ang pumasok sa isip ni Xuming. Inisip niyang gamitin siya bilang isang distraction para mapadali ang kanyang paghahanap ng kayamanan. Nagpasya siyang hahayaan na lamang siyang mamatay, sinasabi sa sarili na kasalanan niya ito dahil sa hindi pagiging sapat na malakas. Noong nagpasya na siyang iwanan ito, desperadong nagmakaawa ang babae, humihingi ng tulong kapalit ng malaking gantimpala. Pagkatapos ay isinigaw niya na ang kanyang ate ay ang vice director ng Jiangdan Group. Sa mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Xuming sa gulat ng matanto kung sino siya. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga goblin, handang saktan ang takot na babae. Kasabay ng pagsugod ng mga goblin, nakialam si Xuming. Inihagis niya ang kanyang espada, na lumipad sa hangin na may mga pulang hiwa bago bumaon sa lupa, na nagpatalsik sa mga halimaw. Pagkatapos ay lumundag siya sa ibabaw ng mga tulalang nilalang papunta sa tabi ni Zheng Yunqing. May kumpiyansang ngisi, inactivate ni Xuming ang kanyang kakayahang kontrolin ang espada. Pinabalik niya ang kanyang espada, na nagliwanag na may matinding pulang enerhiya habang inihahanda niya ang kanyang sword drawing slash. Pinakawalan niya ang atake, isang malaking pagsabog ng liwanag na hindi nakamamatay na bumalot sa lugar. Ang kanyang plano ay base sa kanyang nabasa kanina. Ang mga goblin ay may matinding kahinaan sa malakas na liwanag. Dahil alam ito, hinawakan ni Xuming ang nagulat na si Zheng Yunqing at itinayo, sinabihang tumakbo. Alam niyang hanggat hindi siya papatay ng mga goblin, tatakutin sila ng liwanag nang hindi nagtitrigger ng goblin mode at nag-aalerto sa pugad. Tumakbo sila hanggang sa makarating sa ligtas na lugar. Lumingon si Xuming at kinumpirma na tama ang kanyang teorya. Hindi sila hinabol ng mga nalilitong goblin.
Si Zheng Yunqing, pagod pero ligtas, ay namula habang nagpapasalamat sa pagligtas sa kanya at nagpakilala. Naalala ni Suming ang litratong ipinakita ng kanyang ate, na kumukumpirmang ito ang nakababatang kapatid ni Jianglan. Gayunpaman, hindi nagpakita ng interes si Suming. Malamig niyang binaliwala ang pasasalamat nito, sinabing napadaan lang siya at nagsimulang maglakad palayo. Mabilis siyang tinawag ni Zheng Yunqing, sinusubukang mag-alok ng gantimpala at muling binanggit ang kanyang makapangyarihang ate. Malamig na pinutol ni Suming ang alok ni Zheng Yunqing, sinabing dapat niyang alalahanin kung paano makalabas ng buhay sa dungjon bago pag-usapan ang gantimpala. Habang nagmamakaawa siyang huwag siyang iwan, prangka niyang sinabi na nailigtas na niya ito minsan, at ang kakulangan nito sa lakas ay magpapabagal lang sa kanya. Sa kabila ng kanyang masasakit na salita, habang tinitingnan niya ulit ang kanyang treasure map, nagulat siyang nakita siyang sumunod. Binaliwala niya ito at itinuro ang isang kumikinang na bahagi sa mapa, idineklara na doon nakabaon ang kayamanan. Habang nagbabantay si Zheng Yunqing, kinakabahang nagtatanong kung sumusunod pa rin ang mga goblin, nagsimulang maghukay si Suming. Matapos ang ilang pagsisikap, inihayag niyang nahanap na niya ito. Nakahukay siya ng isang malaking silver quality na bowl. Alam niyang ito ang pinakamataas na grade na bowl sa Novice Dungeon, ngunit plano niyang gamitin ang kanyang Universal Ascension talent para i-upgrade ang kalidad nito. Nang i-activate niya ang kanyang skill, nagsimulang maglabas ng maningning na gintong liwanag ang bowl, na ikinagulat ni Zheng Yunqing. Itinaas ni Suming ang nagbagong premyo, ipinapaliwanag na isa na itong low-grade gold quality na loot chest. Alam niyang ang mga bowl na ito ay parang lottery na may malaking tsansang magbigay ng makapangyarihang item, skill, o equipment. May kumpiyansang ngiti, binuksan niya ang bowl, iniisip kung anong mga kayamanan ang naghihintay sa kanya. Namanghang tumingin si Zhang Yunqing habang isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa loob. Dalawang item ang lumitaw, isang piraso ng magarbong gintong baluti sa balikat at isang gintong scroll. Tinukoy ng isang notification ang kanyang mga napanalunan, isang piraso ng Shadow Stream Set, at isang Soul Healer Skill Scroll. Tiningnan ni Suming ang kanyang mga gantimpala mula sa gintong bowl. Ang kanyang paunang tuwa ay mabilis na napalitan ng pagkadismaya. Bagamat magandang nakuha ang armor set, nagreklamo siya na walang silbi ang platinum grade na Soul Healer Skill Scroll dahil hindi ito tumutugma sa kanyang propesyon. Nang makita ang kanyang pagkadismaya, kinakabahang iminungkahi ni Zhang Yunqing na marahil lumitaw ang scroll dahil malapit siya. Habang tinitingnan siya ni Suming nang may pagkalito, namula siya at isiniwalat na ang kanyang awakened profession ay isang 7-star soul healer. Ang revelasyong ito ay nag-iwan kay Suming na ganap na natigilan. Kaagad pagkatapos, isang system notification ang nag-anunsyo na sumali si Zheng Yunqing sa kanyang team at siya na ngayon ang team leader. Samantala, sa ibang bahagi ng dungsyon, isang mas madilim na eksena ang nagaganap. Isang estudyante ang brutal na pinaslang ng isa pang player. Isiniwalat ng isang system panel ang layunin ng pumatay, isang primary class change task na nangangailangan sa kanya na pumatay ng 50 iba pang player, na may kasalukuyang bilang na 33. Matapos paslangin ang kanyang biktima, ang pumatay, isang estudyante mula sa Wujin Academy, ay ngumiti ng sadistiko at tinawag ang kanyang susunod na target. Ang target na yon ay si Jiao. Idineklara ng pumatay na ang mahihina ay may isang landas lamang, ang kamatayan, at inihayag na siya na ang susunod. Galit at tigmak ng dugo, tumanggi si Jiao na maging biktima. Nagpatawag siya ng isang kalansay na mandirigma upang ipagtanggol ang kanyang sarili at lumaban. Laganap ang kaguluhan sa dungjon. Noong 12:30 isang malaking pagsabog ang sumabog mula sa lupa, na pumilit sa takot na si Jiao na tumakas para iligtas ang kanyang buhay. Matapos makatakas, nakita siyang desperadong umaakyat sa isang matarik na bangin. Nakahanap siya ng isang maliit na patag na bato at nagtago, maingat na sumisilip, sinusubukang makaligtas sa malupit na pagsubok. Habang nagtatago si Jiao sa bangin, gumagala ang mamamatay taong estudyante mula sa Wujin Academy sa ibaba. Nabigo ang kanyang pagtatangkang magtago ng madulas ang kanyang paa, na nagpatanggal ng ilang maluwag na bato. Tuminala ang pumatay, agad na natuklasan ng matatalas niyang mata ang kanyang pinagtataguan. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, tumalon siya paakyat sa bangin, at lumapag mismo sa harap ng nagulat na si Jiao. Agad siyang umatake, iwinasiwas ang kanyang malaking talim habang inaasar siya. Halos hindi na ilaga ni Jiao ang malakas na atake, ngunit nadaplisan pa rin siya nito, na nag-iwan sa kanya ng sugat. Magaan na lumapag ang pumatay sa makitid na bato, nagpapahayag ng pagkagulat na ang isang babaeng tulad niya ay nakatagal sa kanyang pangangaso ng ganoon katagal. Patuloy niya itong inasar, sinasabing sinayang nito ang kanyang oras, ngunit inamin na mayroon itong kakayahan, at tinanggap na marahil ang kanyang Xuanjing Academy ay hindi puro basura. Galit at sugatan, tinanong ni Jiao kung bakit siya, isang estudyante mula sa kalapit na Wujing Academy, ay pumunta sa kanilang dungsyon para lang pumatay ng mga inosenteng tao. May sadistikong ngiti, ipinaliwanag ng estudyante na wala itong espesyal na dahilan.
Ipinakita niya rito ang kanyang system interface, isinisiwalat na ang kanyang level isa 0 class change quest ay nangangailangan sa kanya na pumatay ng 50 iba pang player. Tumingin si Jiao na may takot at hindi makapaniwala. Ipinaliwanag pa ng pumatay na hindi siya maaaring maghasik ng lagim sa dungyon ng sarili niyang lungsod, kaya't kinuha niya ang kanyang pribadong eroplano papunta sa kanilang lugar. Malupit niyang sinabi na kung gusto niyang may sisihin, dapat sisihin niya ang sarili niyang akademya sa pagiging pinakamahina sa lahat ng lungsod. Ikinumpara ang kanyang paaralan sa isang malambot na persimmon na hinog para pitasin, sumugod siyang muli sa kanya. Desperada, nagpatawag si Jiao ng isang kalansay na mandirigma upang harangin ang atake. Gayunpaman, walang silbi ang kanyang mga pagsisikap. Inasar ng pumatay ang kanyang mga pangunahing laruang kalansay, habang hiniwa niya sa gitna ang summon sa isang malakas na hampas. Ipinagpatuloy ang kanyang walang tigil na pag-atake sa ngayong walang kalaban-laban na si Jiao. Idineklara ng estudyante mula sa Wujin Academy na hindi na niya hahayaang makatakas si Jiao at nagpakawala ng isang malakas na umiikot na pulang atake na tinatawag na Blood Blade Flying Stab. Noong malapit nang tumama sa kanya ang nakamamatay na espada, isang berdeng palaso ang lumitaw mula sa kung saan na humarang sa hampas. Umungol sa galit ang pumatay, tinatanong kung sino ang nakialam. Mula sa mga puno, isang grupo ng mga estudyante ang lumabas. Sumigaw ang leader na si Yanzi kay Jiao, sinasabing bibigyan nila ito ng proteksyon. Nakilala ni Jiao ang kanyang mga kaklase na dumating para tulungan siya habang nakahanda si Yanzi gamit ang kanyang kumikinang na pana. Samantala, 12:12 ng tanghali sa ibang bahagi ng gubat, natapos ni Suming ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagsumite ng mga piraso ng kayamanan na kanyang nakolekta sa sistema. Isang system notification ang agad na kumumpirma na tapos na ang kanyang primary class change task at na-promote na siya sa first class change sword god. Ang promosyon ay may kasamang malaking pagtaas ng lakas, isang plus isa 0 na pagtaas sa lahat ng kanyang attributes, isang pinahusay na epekto para sa kanyang mythical origin sword body talent, at isang doble na pagtaas sa kanyang kapangyarihan sa espada, bilis, at kasanayan. Ngayong mas malakas na, naramdaman ni Suming ang bagong alon ng kumpiyansa tungkol sa kanyang plano na hamunin ang hidden boss ng dungeon. Humarap siya kay Zhen Yunqing at ibinigay sa kanya ang Soul Healer Skill Scroll. Kinumpirma ng isang notification na matagumpay niya itong nagamit at isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanya habang natututunan niya ang bagong kakayahan. Lumitaw ang mga detalye ng skill sa isang system panel. Soul Buff, isang high-grade platinum skill. Kapag inactivate, kumukonsumo ito ng soul power para taasan ang experience points na nakukuha ng lahat sa team ng nakakagulat na 200%. Parehong natigilan sa gulat sina Suming at Zhen Yunqing. Hindi makapaniwala si Suming sa kanyang hindi kapanipaniwalang swerte, na pagtanto na random siyang nakakuha ng isang God tier leveling skill. Nang makita ang hindi kapanipaniwalang pagkakataong ito, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Suming. Itinuro niya si Zhen Yunqing at inihayag na nagbago na ang kanyang isip. Papayag na siya ngayon sa nauna niyang hiling na tulungan siyang kumpletuhin ang Novice Dungeon. Tuwang-tuwa siya sa kanyang desisyon. Habang nagdiriwang si Zhen Yunqing, inisip niya kung paanong ang isang player na may sapat na tapang na harapin ang Goblin Cave ng mag-isa ay mas ligtas na tagapagtanggol kaysa sa mga upahang mersenaryo na binayaran ng kanyang ate. Napabuntong hininga si Suming sa sarili, iniisip na kahit ayaw niya sa mga mayayamang dalaga na gumagamit ng pera para sa mga shortcut, hindi niya maaaring palampasin ang bentahe ng kanyang hindi kapanipaniwalang skill. Habang pinoproseso ni Suming ang sitwasyon, kasama si Zhang Yunqing, nagulat siya sa isang system notification. Ito ay isang mensahe mula kay Jiao. Samantala, sa gilid ng bangin, ang estudyante mula sa Wujin Academy, na hindi na tinag sa mga reinforcement, ay sumugod sa isa sa mga kasamahan ni Yanzi. Sa isang malupit na hampas, pinabagsak niya ang estudyante, malamig na nakatingin habang bumabagsak ang katawan. Bilang tugon, nagpakawala si Yanzi ng isang malakas na berdeng palaso, ngunit nasangga ito ng estudyante mula sa Wujin Academy, na ikinagulat ni Yanzi. Sinasamantala ang pagkagulat, sumugod muli ang pumatay. Isa pa sa mga kasamahan ni Yanzi ang sumugod, ngunit sinalubong lamang ng Blood Blade Flying Stab ng pumatay. Tumama ang atake sa kanyang ulo, agad siyang ikinamatay. Habang bumabagsak ang pangalawang kasamahan, naiwan sina Yanzi at Jiao na mag-isa sa gitna ng mga bangkay. Tumingin si Yanzi nang may takot, napagtanto na sobrang lakas ng kanilang kalaban. Nagulat siya na ang Wujing Academy ay makakalikha ng ganoong kalakas na awaken, at walang lumabas sa kanyang pananaliksik sa mga mahuhusay na estudyanteng gumagamit ng talim. Habang nakatayo ang estudyante mula sa Wujin Academy sa ibabaw ng kanyang mga biktima, isang nakakatakot na realisasyon ang sumagi sa isip ni Yanzi. Nakilala niya ang kanilang umaatake bilang si Li Chengguang, ang henyong isa 0-star na estudyante mula sa Wuyang City na may hidden profession na Blade Maniac. Nagreklamo si Li Chengguang na nasayang ang kanyang oras, at ang kanyang kill count ay 35 pa lang sa 50. Malubha ang sitwasyon. Si Yanzi, isang range fighter, ay nasa matinding dehado, habang si Jiao ay naubusan na ng mana.
Desperado, tinanong ni Yanzi si Jiao kung maaari silang maghintay ng backup. Sinulyapan ni Jiao ang ikon na nagpapahiwatig na nagpadala siya ng mensahe kay Suming, ngunit may mabigat na loob, sinabi niya kay Yanzi na walang darating na backup. Nang marinig ito, umisi si Li Chengguang, kinukutya ang kanilang kawalan ng magawa. Pagkatapos ay idineklara niyang uunahin niyang patayin ang nakakainis na Archer at sumugod kay Yanzi. Sa isang desperadong akto ng pagsasakripisyo, hinarang ni Jiao ang atake, sumisigaw na tumakbo si Yanzi. Ang kanyang katapangan ay sinalubong ng napakalakas na puwersa. Walang kahirap-hirap siyang dinisarmahan ni Li Chengguang. Nangingibabaw siya sa kanya nang may pangmamaliit at malupit na sinabi na ang isang mahinang tulad niya ay walang karapatang magligtas ng iba habang naghahanda siyang ibigay ang huling hampas. Habang ibinababa ni Li Chengguang ang kanyang talim, isang maningning na asul na liwanag ang sumabog, na sumangga sa nakamamatay na hampas sa tamang oras para iligtas si Jiao. Natigilan, tumingala siya habang may isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Sa kanyang pagkagulat, si Suming pala yon. Nakatayo siya sa bangin sa itaas, isang nag-iisang figura laban sa silweta ng talunang si Yanzi at ang mamamatay taong si Li Chengguang. Natanggap ni Suming ang mensahe ni Jiao at tumatak sa kanya ang mga salita nitong puno ng sakripisyo. Ang mensahe ay hindi isang paghingi ng tulong, kundi isang desperadong babala para sa kanya na lumayo. Nagdulot ito ng pagbuhos ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Jiao na lumalaban para sa kanya, namamatay para sa kanya, hindi natatakot sa anumang panganib para lang iligtas siya. Inisip niya kung paano kahit sa bagong buhay na ito, matapos makaharap ng ganoong nakamamatay na kaaway, ang una niyang instinct ay hindi iligtas ang sarili, kundi unahin ang kanyang kaligtasan. Naantig sa kanyang di matitinag na katapatan, tumalon siya pababa sa gilid ng bangin. Sinigawan siya ni Jiao, tinatanong kung bakit siya dumating gayong binalaan na niya ito. Tanging gulat at pag-aalala ang maipapakita niya habang magaan itong lumapag sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang sinuway ni Suming, sinabing huwag laging unahin ang pag-aalala sa iba. Pagkatapos, may isang mainit at determinadong ngiti, gumawa siya ng isang taimtim na panunumpa. Sa buhay na ito, siya ang magpoprotekta sa kanya. Napansin ni Li Chengguang na ang maningning na asul na liwanag ay isang espadang lumilipad sa hangin. Nagulat siya, nakikilala ang advanced na teknike sa pagkontrol ng espada. Lumipad ang talim diretsyo sa kamay ni Suming habang sinalo niya ito sa ere, nakatayong matapang sa bangin. Hawak na ngayon ang kanyang espada, iwinasiwas ito ni Suming nang may hindi kapanipaniwalang lakas. Nakilala siya ni Li Chengguang bilang ang sikat na isa-0-star na sword controller mula sa kabilang akademya. Habang nababalot ng galit ang kanyang mukha, kinausap ni Suming ang may pulang buhok, at sa isang mapanirang hampas na nagpatumba sa kalaban, galit na nagtanong kung siya ba ang nanakit kay Jiao. Habang nanonood mula sa ligtas na distansya, napuno ng paghanga at panibagong pag-asa si Yanzi. Naghiyawan siya, napagtanto na sa pakikipaglaban ng malakas na si Suming sa kanilang kaaway, maaari siyang magbigay ng range support na nagbibigay sa kanila ng totoong pagkakataong manalo. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang binalot si Yanzi ng isang berdeng healing aura na ikinagulat niya. Nagpalingon-lingon sila ni Jiao, nagtataka kung sino ang nagpapagaling sa kanila. Ang pinagmulan ay si Zheng Yunqing, nagpakilala bilang kasamahan ni Suming at isang soul healer. Pareho silang natuwa na magkaroon ng suporta mula sa isang healer. Gayunpaman, inamin ni Zheng Yunqing na hindi pa siya pamilyar sa kanyang mga bagong healing skill at mga ngailangan ng oras. Nagdulot ito ng pagkalito at inis kay Jiao, habang naaalala niya ang sinabi ni Suming na hindi siya makikipag-team, ngunit malinaw na nakahanap na siya ngayon ng kasama. Hinimok ni Yanzi si Zheng Yunqing na magmadali, ipinapahayag ang kanyang pag-aalala para kay Suming. Sa kanyang pagkagulat, kalmadong sinabi ni Zheng Yunqing na huwag mag-alala. May buong tiwala, sinabi lang niya na napakalakas ni Suming. Pabalik sa kanilang epikong duelo, si Suming ay nakikipaglaban ng matindi kay Li Chengguang. Si Li Chengguang ay nasa depensiba, gulat na ang isang simpleng sword controller ay maaaring magkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan at kasanayan. Nahirapan siyang makasabay, lubos na nagulat sa mga advanced at hindi inaasahang galaw ni Suming. Nagsimula ng matindi ang duelo sa pagitan ni Suming at Li Chengguang. Napakalakas ng kanilang unang sagupaan na nagpilit sa parehong mandirigma na tumalon paatras. Humanga, inamin ni Li Chengguang na ang lakas ni Suming bilang isang isa-0-star awakened ay lumampas sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ay hinamon niya ito, gustong malaman kung sino ang mas malakas, siya, ang isa-0-star na Blade Maniac mula sa Wuyang City, o si Suming, isang sword controller mula sa mababang ranggong Xuanjing Academy. Nang marinig ang pangalan, napagtanto ni Suming na narinig na niya si Li Chengguang noon. Naalala niya na ang lalaki ay isang mahalagang tao sa kanyang nakaraang buhay, kahit na hindi pa niya ito nakilala. Nagulat na makaharap siya ng ganito kaaga, hindi natakot si Suming at hinarap ang hamon ng may kumpiyansang ngiti. Sumugod siya, sabik na subukan ang kanyang espada laban sa talim ni Li Chengguang. Nagbanggaan ang kanilang mga sandata ng may hindi kapanipaniwalang lakas.
Bilang tugon, pinakawalan ni Li Chengguang ang kanyang kakayahang Blood Blade Flying Stab, nagpapadala ng mga pulang energy projectile patungo kay Suming. Nagulat si Suming sa taktika, ngunit mahusay na nasangga ang mga ito gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ito ay isang patibong. Sumigaw si Li Chengguang na nahulog si Suming sa kanyang patibong. Ang pulang enerhiya mula sa mga nasanggang talim ay umikot sa paligid ni Suming na nagpaparalisa sa kanya. Ipinaliwanag ni Li Chengguang na kayang ikulong ng blade energy ang isang kalaban sa lugar. Habang nakakulong si Suming, lumapit si Li Chengguang para sa huling hampas, sumisigaw na mamatay na ang kanyang kalaban. Ngunit hindi walang magawa si Suming. Ginamit niya ang kanyang kakayahang kontrolin ang espada para ihagis ito mula sa kanyang kamay. Sinalubong ang atake ni Li Chengguang sa isang malaking sagupaan ng enerhiya na sumira sa spell na nagpaparalisa. Ngayong malaya na, madaling naiwasan ni Suming ang isa pang hampas mula sa nagulat na si Li Chengguang. May kumpiyansang ngiti, sinabi ni Suming na siya naman at telekinetically na pinabalik ang kanyang espada. Nakitang pansamantalang walang armas ang kanyang kalaban, ngumisi si Li Chengguang, hinahamon si Suming na harangin ang kanyang susunod na atake ng walang sandata habang sumusugod siya. Ngunit isang pagkakamali ang sobrang kumpiyansa ni Li Chengguang. Habang pabalik ang espada ni Suming, humiwa ito sa kanyang dibdib, nagpadugo at nag-iwan sa kanya ng sugat at galit dahil sa pagiging nalamangan. Hindi na tinag, hinawakan ni Li Chengguang ang kanyang sandata at sumugod muli, ngunit nasa ibang level na si Suming. Inactivate niya ang kanyang Divine Shadow Step skill na sinundan ng isang teknike na tinatawag na Chaotic Shadow 5 Blades. Sa kanyang bilis na lubhang tumaas, walang kahirap-hirap siyang umiwas sa mga nagwawalang hampas ni Li Chengguang, magaan na iniiwasan ang bawat atake. Nalito si Li Chengguang, hindi maintindihan kung paano biglang bumilis ng husto ang kanyang kalaban. Bago pa siya makakilos, lumitaw si Suming sa likuran niya, nag-aalok ng isang mahinahong paumanhin habang lumilipad sa hangin ang kanyang telekinetically controlled na talim. May kumpiyansang ngiti, idineklara ni Suming na bumalik na ang kanyang espada. Matapos magpagaling, nagmadali si Yanzi, Jiao, at Zhen Yunqing na magbigay ng backup. Sumigaw si Yanzi kay Suming na kumapit lang dahil parating na sila. Dumating sila sa eksena, ngunit napahinto lamang sila ng isang nakakagulat na tanawin. Tila tapos na ang laban, na nakaluhod sa pagkatalo si Li Chengguang sa harap ng nagwaging si Suming. Namangha ang grupo, pinupuri si Suming sa pagtalo sa isang malakas na kalaban ng mag-isa. Habang nagdiriwang ang mga kaibigan ni Suming, hindi pa tapos ang panganib. Sa kanyang likuran, bumangon si Li Chengguang, ang kanyang katawan ay bumubulusok ng madilim na pulang enerhiya. Napansin ni Zhen Yunqing ang panganib at sumigaw na mag-ingat si Suming. Lumingon si Suming kasabay ng pagsugod ni Li Chengguang, na naniniwalang may pagkakataon siya, para sa isang huling desperadong atake. Sa isang galit na ungol, iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa isang malupit na huling hiwa. Habang bumabagsak ang huling atake ni Li Chengguang, nanood ng may takot ang mga kaibigan ni Suming. Natigilan si Yanzi at Zhang Yunqing habang ang takot na si Jiao ay sumisigaw ng pangalan ni Suming. Tumama ang atake, sinugatan si Suming habang isang bagyo ng mga pulang energy blade ang sumabog sa paligid niya. Pinakawalan ni Li ang kanyang pinakamalakas na skill, ang Rainforest Rapid Blade. Ang teknike ay lumikha ng isang magulong ipo-ipo ng hindi mabilang na pulang energy slashes na ganap na pumalibot kay Suming. Sugatan ngunit tumatawa, buong tagumpay na tinanggap ni Li Chengguang ang kanyang kalaban sa kanyang blade formation. Nang makitang nakulong at sugatan si Suming, nagpanik si Jiao at sinubukang tulungan siya, ngunit mabilis na hinawakan ni Yanzi ang kanyang braso para pigilan siya. Sinabihan niya itong kumalma, nagbabala na ang pagpasok sa nakamamatay na blade formation ay isang walang kwentang sakripisyo. Nagpumigla si Jiao sa kanyang pagkakahawak, sumisigaw na kailangan niyang iligtas si Suming kahit na ikamatay pa niya. Bigla, isang mahinahong boses ang bumasag sa kabuluhan, sinasabihan si Jiao na makinig. Huminto siya, gulat at nalilito. Ang boses ay kay Suming na nagsasalita mula sa loob ng nagdangalit na vortex. Mahinahon niyang binalaan ang kanyang mga kaibigan na huwag lumapit, nananatiling kalmado kahit na nakulong sa sukdulang atake ng kanyang kaaway.